Papa Dudut. Ako po si Matthew, 25 years old na sa ngayon, pero habang sinusulat ko po itong kwento ko para ipadala sa programa ninyo, ay hindi ko po maiwasang manginig ang mga kamay ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga nakakalimutan ang mga nangyari sa akin, lalo na noong kabataan ko. Hindi po biro yung mga pinagdaanan ko at kahit na matagal na ang mga yon, nararamdaman ko pa rin ang galit at sakit sa tuwing naiisip ko. Madalas po kasi akong mabuli noong mga bata pa ako. At ang mga dahilan ay karaniwang nakikita sa aking physical na itsura. Nakasalamin po ako, payat, may pagkamalamya kung kumilos, awkward at hindi po ako yung tipong palakaibigan. Isa pa ay hindi po ako madaldal at hindi rin ako mahilig makisalamuha. Kaya po madalas ang mga tao na nagsasabi na hindi daw ako approachable at totoo po yun. Noong high school po ay nahihirapan akong makahanap ng mga kaibigan na maiintindihan yung personality ko. Kaya po sa halip na ma-enjoy ko yung high school years ko, mas madalas po akong maging target ng pambubuli. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang hindi ko pa rin talaga kayang mag-move on sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon. Kapag naiisip ko yon ay parang hindi ko na rin maintindihan ang mga emosyon ko. Galit, sakit at sama ng loob na hindi ko na mabura-bura tuwing nagpa-flashback. Yung mga nangyari sa akin noong high school. Naranasan ko po yung mga bagay na parang hindi ko na kayang ipaliwanag. Yung pinagtatawanan ka, pinahiya, minura at pinagsalitaan ng masasakit. Minsan nga po pakiramdam ko na parang isa akong clown sa mga mata nila. Parang bawat araw ko sa eskwelahan ay naging isang palabas ng mga pangungutya. Hindi ko po malilimutan yung pakiramdam na parang wala kang kwentang tao. Hanggang ngayon ay sinusumpa ko na hindi ko talaga dadaluhan ang high school reunion namin. Sigurado po akong maraming mga kabarangay natin ang may mga masayang alaala sa kanilang high school days. At masaya naman po ako para sa kanila. Pero sa totoo lang, ang naging karanasan ko po ay malaking kabaligtaran. Isa po sa mga hindi ko malilimutang tao noong senior high school ako ay si Leo. Siya po yung tinaguri ang campus crush ko noong mga panahon na yon. At halos lahat po ng mga estudyante sa school ay kilala siya. Pero para po sa akin siyang naging personifikasyon ng kayabangan. Kung iisipin mo ay parang lahat ng galit at dalawang pinakamalaking bagyo sa Pilipinas, yung bagyong Odette at Yolanda, ay nasa iisang tao na. Sobrang lakas ng hangin at talagang nakakabasag ng araw. Tuwing makikita ko po siya ay nai-stress ako at nawawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Si Leo po ang tinutukoy ko dito, ang lalaking walang ginawa kundi ang asarin ako, and not in a good way, Papa Dudut. Hi nerd! Mukhang bago eyeglasses natin ngayon ah. Patingin nga ako. Uy, ibalik mo yan! Muntik ako masuka sa pagkahilo ah. Grabe naman to. Sumakit ulo ko sa salamin mo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na suotin mo yan? Nice, tumatapang ka na ata ngayon ah. Basagin ko kaya tong salamin mo. Gusto mo? Wag! Hindi ako nakakakita pag wala niyan. Ano kaya kung lagyan ko ng konting bangas? Gasgasan ko lang ng konti. Konti lang naman eh. Ano sa palagay mo, nerd? Leo, parang awa mo na. Talagang kailangan ko yan. Ibalik mo na yan sa akin. Guluhin mo na lahat, wag lang yung eyeglasses ko. Sabi mo eh. Ano yan, ha?
Uy, math notebook ko yan. Nandyan lahat ng importanteng notes at homework ko. Ang OA mo naman. Mag-relax ka nga. Titignan ko lang naman tong notebook mo eh. Ano kayang pwede kong gawin dito? Leo, ibalik mo na sa akin glasses at notebook ko, please. Oo, babalik ko rin tong mga to sa'yo. Pero bibigyan muna kita ng souvenir. Isang remembrance na hindi mo makakalimutan. Oh, yan na yung notebook mo. Kunin mo na rin tong salamin mo. Sobrang taas ng grado nito. Alam mo, mabuti pa kumuha ka ng PWD ID. Siguradong bibigyan ka nila. Parang mabubulag ka na eh. Yung notes ko. Tignan mo tong ginawa mo. Isusulat ko na naman lahat ng nakalagay dito sa pinunit mo. Tapos, yung eyeglasses ko. Ang dami ng gas-gas. Hoy nerd, nagre-reklamo ka? Hindi, pero kasi... Yan, mabuti yung ganyan. Uy, 15 minutes na lang pala magla-lunch na. Ha? Bingi ka ba? Sabi ko magla-lunch na. Akin na allowance mo. Bibili ako ng yosi at kwek-kwek. Pero, ito na lang yung natitirang pera ko, Leo. Allowance ko na to ng 1 linggo. Hoy nerd, ibibigay mo ba sa akin o hindi? Naiinip na ako ha. Leo, baka pwede naman natin pag-usapan to. Ikaw pinaiinit mo yung ulo ko eh. Akin na nga yung bag mo. Tignan nga natin. Saan ba yung mga ano rito? Sa wallet mo. Uy. Oh, bingo! Jackpot ako rito. Dami mong pera, nerd ah. Tiba-tiba na naman ako nito. Hoy, ba't ang dami mong pera? Magnanakaw ka, no? Nag-out of town sina Mami at Daddy. Good for 1 week na yan. Parang awa mo na, Leo. Wag yung allowance ko. Ah, umalis sila tapos iniwanan ka lang ng allowance. Cute mo naman. Pabili ka na rin ng diaper at gatas sa mga magulang mo pagbalik nila. Napakawala mong kwenta. Leo, yung allowance ko. Please, ibalik mo na lang sa akin. Alam mo, dami mo sinasabi. Kanina pa ako naaasar sa'yo, ha? Aray ko. Ang sakit, Leo, yung pa ako. Parang awa mo na. Alam mo, tanggi ka ng tanggi. Kanina pa ako napipikon sa'yo, eh. Ito tatandaan mo, nerd, ha? Makinig kang mabuti. Gagawin kitang alila hanggang makagraduate tayo ng high school. At pag sinuwerte ako at pareho tayo ng college na papasukan, pinapangako ko sa'yo na gagawin din kitang alila doon. Naiintindihan mo? Oo na. Nagmamakaawa ako. Huwag mo nang tapakan yung pa ako, please. Buti yung ganyan, nagkakaintindihan tayo. Hindi ka naman pala bobo. Ikaw naman kasi, pinapahirapan mo pa ako. Ano bang kailangan kong gawin para lubayan mo ko? Paano kung sabihin kong wala? Leo, sige na naman oh. Huling taon na natin sa high school. Baka pwede namang magkabati na tayo. Magkabati sinasabi mo dyan. Napaka-corny mo naman. Bakit naman kita lulubayan kung nakukuha ko lahat ng gusto ko tuwing nilalapitan kita? Huwag kang antang ha. Salamat dito sa pera ha. Nga pala, hanapin mo na lang sa CR ng babae yung tumbler mo. Hindi ko po makakalimutan na pagkatapos kunin ni Leo yung allowance ko ay nakiusap ako sa kantin ng school kung pwedeng ilista na lang muna yung lunch na bibilhin ko. Tapos ay babayaran ko na lamang sila pag nakauwi na sina Mommy at Daddy. Maaring hindi siya big deal para sa karamihan pero ang bigat ng pakiramdam ko nang gawin ko yon. Parang wala na akong ibang choice kundi ang manghingi ng awa dahil wala akong sapat na pera. Wala po akong sinabihan tungkol sa pambubuli na naranasan ko kay Leo. Siguro'y dahil sa takot na baka lalo pa akong gawing biro o pagtawanan. Yung tingin ko po sa mga tao sa school ko ay parang mga bully na rin sila. At kasama na doon yung mga hindi gumagalaw o walang ginagawa para pigilan yung mga nakikita nila na pambubuli. Para po sa akin, yung mga nananahimik lang at tinitignan yung mga nabubuli ay kasing sama din ng mga nambubuli. Kaya po tahimik na lamang akong nagtiis dahil wala rin naman akong nakitang makakatulong sa akin. Pakiramdam ko po sa eskwelahang yon nagsimula ang depression at anxiety ko. Habang tumatagal ay nararamdaman ko na parang may bigat na bumabalot sa akin. Wala na ako ibang iniisip na mga panahong yon kundi ang makagraduate at makaalis sa lugar na yon. Yun lang po ang naging goal ko.
At yun lang po ang pinangahawakan ko para magpatuloy. Ubos na ang pasensya ko para sa paaralang yon at sa mga tao doon. At para bang nauubos na lahat ng lakas ko. Hindi ko po alam kung paano ko pa natitiis lahat ng yon pero somehow ay natiis ko. Bawat araw parang isang malaking pasakit na lamang ang magising at pumasok sa school na yon. Isang araw ay hindi ko po makakalimutan. Final grading period na yon at sobrang importante ng grading period na yon kasi dito po nakasalalay kung makakagraduate ka o hindi. At sa grading period na yon ay may project po ako sa science na sobrang pinaghirapan at pinagpuyatan ko. Isang model ng solar system. Pinagtuunan ko po ng oras at lakas yon. Kasi alam ko pong malaking bahagi ng final grade ko yon papadudot. Pero noong nag-break time po kami ay iniwan ko yung project ko sa ilalim ng armchair ko at naisip ko po siguro na safe na nandun yun. Pero pagbalik ko, after 10 minutes galing ng kantin ay laking gulat ko na sira-sira na yung project ko. Nagkalat na sa sahig lahat ng planets ng solar system ko. Walang awa talagang sinira lahat ng pinaghirapan ko. At syempre iisang tao lang po ang pwedeng gumawa ng ganon. Si Leo. Hindi ko na po nakayanan at naramdaman ko na talaga na nasagad na ang pasensya ko. Noong hinanap ko si Leo, nakita ko siya at nagtatago sa likuran ng school na nagyoyosi. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na yon at dali-dali ko siyang sinugod at kinumpronta papadudot. Leo! Wow, nerd! Nakakapagsalita ka na pala ngayon? Alam kong ikaw ang sumira ng project ko. Hoy, ikaw magdaan-daan ka sa pagbibintang mo ha. Pag di ako nakapagpigil sa'yo, sasapak-sapakin ko yung mukha mo. 3 gabi kong pinaghirapan yun, Leo. Tapos sisirain mo lang? Ang laki ng impact sa final grade natin ng project na yun. Ang dami mo sinasabi, may preba ka ba? Sawang-sawa, tapos na ako sa pang-aapi mo sa akin. Hindi ako makakapayag na sirain mo pa ang pagkakataon ko na makaalis sa malaimpyernong paaralan na to. Hindi ako makakapayag na bumagsak ako sa isang subject at hindi ako makagraduate dahil lang sa sinira mo ang project ko. Wow, ang haba nun ah! Congratulations, nerd ah! New achievement unlocked yan! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Leo. Mas lalong hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Eto ah, makinig ka sa sasabihin ko. Sige, ipagpalagay na natin na ako nga ang sumira sa project mo. Ang tanong, may ebidensya ka ba? Paano mo mapapatunayan na ako nga yung sumira? Sasamaan mo ako kay ma'am. Sasabihin mo sa kanya na ikaw mismo ang sumira ng project ko. Uy, ano ba? Huwag mo nga ako hilahin! Hindi ako sasama sa'yo! Sasamaan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Bitawan mo ako, isa! Aminin mo na kay ma'am yung ginawa mong pagsira sa project ko. Hoy Matthew, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha! Wala nang ibang makakagawa nun sa project ko, Leo. Sabi ko nang bitawan mo ako eh. Yan tuloy. Nasapak ka sa mukha. Sumusobra ka na! Wala akong ginawang masama sa'yo para tatuin mo ako ng ganito. Masyado ka naman maramdamin. Hindi naman malakas yung sapak ko sa'yo ah. Ginawa ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, Leo. Hindi pa ba sapat yun, ha? Bakit ang init-init ng dugo mo sa akin? Masyado ka kasing lampa. Napaka-weirdo mo. Loser ka pa. Bading! Alam mo, sa totoo lang, mas gugustuhin ko na lang na maging bading kaysa maging lalaki na tulad mo. Ah, talaga ba? Mas gugustuhin mo na maging bakla ka na lang? Ha? Gusto mo maging bakla? Gigigil ako sa'yo. Suntukin ko yung mukha mo eh. Sige, suntukin mo ako. Bugbugin mo na ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Sagarin mo na. Di na. Di ko na kailangan gawin yon. Bakit pa? Baka hindi pa ako makagraduate ng dahil sa'yo. Eto lang talaga ipagdasal mo na hindi tayo magkapareho ng college na papasukan. Anak, nang ubos na yung yusi ko. Hoy nerd, pahing pera. Kung nag-aagawa mo akong utos-utusan dati, ibahin mo na ang sitwasyon ngayon. Kasi hindi na ako natatakot sa'yo. Wala nang mas lalala pa sa ginawa mo sa project ko. Alam mo ba na posibleng hindi ako makagraduate ng dahil sa ginawa mo? Sige na, bigyan mo na akong pera. Gusto mo lang naman na sabihin ko kay ma'am yung totoo, di ba? Oo, yun lang. Okay, pumapayag na ako. Seryoso ka?
Pero sa isang kondisyon, Ano yun? bigyan mo ako ng pera pambili ng 2 kahan ng Yossi. Pero 2 days na allowance ko na yun ah. Ayaw mo? O di bahala ka. Wala na tayong dapat pag-usapan dito. Sandali lang. Nag-aantay ako ng sagot mo, dali. Mainipin akong tao, di ba halata? Ano na? Sige na. Hindi na aabot ng deadline kung aayusin ko pa yung project ko na sinira mo. Oo na. Pumapayag na ako. Oh, ayun na ang pera mo. Ngayon, aaminin mo na ba kay ma'am yung ginawa mo sa project ko? Aaminin ko ba? Pag-iisipan ko muna. Nangako ka, Leo! Uy, Sabihin mo kay ma'am na ikaw ang sumira ng project ko! bitiwan mo ako. Ang kapal na mukha mong hawakan ako. Subukan mong gawin sa akin ulit yon. Sisiguraduhin ko sa'yo na babasagin ko na yung mukha mo. Noong araw na yon, Papa Dudut, ay kinausap ko na lamang ang teacher namin at humingi ng extension para sa deadline ng project namin. At sa kabutihang palad ay pumayag siya. Inayos ko na lamang yung project ko na sinira ni Leo. Alam ko na wala akong konkretong ebidensya pero sa mga salita at kilos ni Leo ay malinaw na siya ang may gawa ng lahat ng yon. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha niya at nakikita ko kung paano siya nakangiti habang pinagtatawanan ng ginawa niyang pagkasira sa project ko. Sa totoo lang, matagal na akong pinahihirapan ni Leo. Wala nang araw na hindi ako umiiyak ng patago dahil sa mga pambubuli niya. Nandyan siya araw-araw, tinutokso at binubulyaw ako sa harapan ng ibang tao. Palaging pinaparamdam sa akin ni Leo na kinakamuhian niya ako. At wala akong matandaan kahit na isang bagay na ginawa ko sa kanya para maltratuhin niya ako ng ganon katindi. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas nakagraduate din kami ng high school. Nang mga panahong yon ay naiisip ko na lamang na sa wakas ay matatapos na rin lahat ng hirap na pinagdadaanan ko sa school na yon. Gaya nga ng sinabi ko dati ay hindi na ako nag-abala na mag-attend ng graduation. Nanatili ako sa bahay at nag-relax, nanood ng paborito kong movies. Inisip ko na lamang na mas mabuti na yon para sa akin, dinahilan ko kay mommy at daddy na may sakit ako ng mga panahong yon. Sa kabutihang palad ay pumayag sila at naintindihan naman nila ako nang maayos kong ipaliwanag na wala na akong obligasyon sa eskwelahan at pwede ko namang kunin ang diploma at school records ko 1 linggo pagkatapos ng graduation. Hindi ko pinagsisihan na hindi ako dumalo sa graduation. Siguro marami sa ating mga kabarangay ang iisipin na sayang naman. O dapat dumalo na ako kasi last day na yon. Pero hindi. Hindi ko talaga pinagsisihan ang ginawa kong yon. Para sa akin ay yun na rin ang pinakamagandang desisyon. Ang hindi makadalo sa graduation ay ang paraan ko ng pagpapakita sa lahat ng nasa school na wala silang halaga para sa akin. Ayoko maging bahagi ng isang lugar na puno ng kaplastikan, puno ng galit at puot. Kaya't pinili kong huwag makisama at kung mararanasan nyo lang ang mga pinagdaanan ko noon, maintindihan ninyo kung saan ako nanggagaling, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ng ilang buwan at dumating na ang oras na kailangan ko nang mag-enroll sa kolehiyo. Malapit na ang pagsisimula ng isang bagong kabanata ng buhay ko. At sa kabila ng excitement ay may mga desisyon akong kailangang pag-isipan ng mabuti. Napagtanto ko na mas mabuti kung dito na lamang ako sa probinsya. May sarili kaming bahay dito at mas mababa ang magiging gastos ko. Wala na kaming babayarang upa at mas makakatipid pa. Bukod pa doon ay parang mas komportable at masaya akong manatili sa lugar kung saan ako lumaki. Naintindihan naman ng mga magulang ko ang desisyon ko at nirespeto nila ito. Ramdam ko ang kanilang suporta at pagmamahal. Kaya't mas naging magaan ang kalooban ko. Sa isip ko ay sigurado akong si Leo ay magka-college sa ibang lugar. Karamihan kasi sa mga naninirahan sa probinsya namin, lalo na ang mga magsisimula na sa kolehiyo ay lumuluwas papunta ng syudad para mag-aral.
Kaya't iniisip ko na doon din siya maghahasik ng kanyang lagim. Kaya naman mas pinili kong manatili sa probinsya at naramdaman ko na magiging okay ako sa desisyon ko. Nag-enroll ako sa kursong Bachelor of Arts in Journalism at mahilig kasi akong magsulat. Ang pagsusulat na naging outlet ko para mailabas sa mga saloobin ko at magsimula ng panibagong paglalakbay. Ito ang naging escape ko mula sa mga ingay at gulo ng mundo. Kaya't walang alinlangan, ito ang pinili kong kurso. Laking excitement ko nang dumating ang araw ng pasukan, Papa Dudut. Para sa akin ay parang isang malaking hakbang patungo sa bagong buhay yon. Isang pagkakataon na makapagsimula sa isang paaralan na puno ng bagong tao. At higit sa lahat ay wala nang manghuhusga at mga api sa akin sa bago kong eskwelahan. Nagsimula na nga ang unang araw ko sa kolehiyo at nag-ikot-ikot ako sa buong campus at pinag-aralan ng mga classrooms ng mga subjects na kinuha ko. Ang saya sa pakiramdam na parang isang bagong simula na naman ito sa buhay ko. Wala na ako sa high school at sa wakas ako na mismo ang maghuhubog ng aking landas. Pero hindi ko po inaasahan na ang saya ko noong una ay mabilis ding mapapalitan ng takot at kaba. Habang nag-iikot ako sa campus ay nakita ko ang isang taong matagal ko nang iniiwasan. Uy! Nerd! Ba't nandito ka? Leo? Anong ginagawa mo dito? Dito ako mag-aaral, bakit? Di ba obvious? Para ka naman tatanga-tanga. Nasa college ka nang, slow mo pa. Ano ba yung utak mo? Leo, please. Ayoko ng gulo. Teka, saan ka pupunta? Dito ka lang. Di pa nga tayo nakakapag-bonding eh. Leo, nananahimik na ako. Gusto ko nang kalimutan lahat ng nangyari nung high school. Eh paano yan, nerd? Ayoko pang manahimik eh. Mukhang nanginginig yung kamay mo, nerd ah. Ha? Wakan ko nga. Lamig ah. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo kamay ko. Leo, aray ko. Please, nasasaktan ako. Aray! Alam mo, napakaganda ng araw na to. Bakit? Kasi napakaswerte ko. Pareho tayo ng college na papasukan. Paano ba yan, nerd? Hawak na naman kita sa liig. Hindi na ako makakapahig na api-apiin mo pa ako. Bakit? May magagawa ka ba? Kung yung dating Matthew, hindi ka nagawang isumbong sa mga teacher at sa principal, pues ngayon, ibahin mo na ako. Passionate ako sa kursong kinuha ko at hindi ako makakapayag na isang katulad mo ang sisira sa college life ko. At hindi na rin ako magdadalawang isip na isumbong ka sa mga magulang ko. Sumbongero ka pala eh. Walang masama sa pagsusumbong, Leo. Alam mo, kung tutusin, dapat matagal na kitang isinuplong eh. Pero hindi ko nagawa yun kasi akala ko dati isang sign of weakness at ikakasira ng pride ko kapag nagsumbong ako. Pero hindi. Nagkamali ako. Napagtanto ko na hindi kabawasan sa pagkatao ko ang pagsusumbong. Lalo na sa mga taong katulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan ako. Pinagsasabi mo. Eh kanina nga nanginginig yung kamay mo, ang lamig-lamig pa nung hinawakan ko. Pero alam mo, nerd, pansin ko lang mas naging OA ka na ngayon. Hindi na ako magpapa-apekto sa'yo, Leo. Hindi na ako magpapadala sa mga laro mo. Anong laro sinasabi mo? Para kang tanga. Hoy, alam mo kung anong kaya kong gawin. Huwag mo akong susubukan. Alam ko rin kung gaano ka kababaw. Yung pangapi mo sa akin, yun na lang ang paraan mo para magmukhang malakas ka sa mata ng ibang tao. Pero deep inside, duwag ka. Alam ko may mga insecurities kang tinatago kaya ka nagkakaganyan. Anong alam mo may tinatago ako? Pinagsasabi mo dyan. Hoy, may alam ka? Ano alam mo? Bakit? May kailangan ba ako malaman, ha? Hoy, itiko mo yung bunganga mo Kundi palulunukin kita ng bato. Sige, subukan mo. Subukan mong gawin sa akin yan. At sinisiguro ko at pinapangako ko sa'yo na hindi ka magtatagal ng 1 week sa college. Ang lakas ng loob mo na pagbantaan ako. Hoy, isa kang malaking buwisit sa buhay ko. Yung ka lang sa akin. Wala kang magagawang iba. Di mo ko kayang kantiin. Buwisit ka rin sa buhay ko. Umalis ka na.
Sige, magtapang-tapangan ka ngayon. Pagbibigyan kita. Pero hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisirain ko yung buhay mo dito. Hindi mo na ako matatakot. Simula sa araw na to, lalabanan na kita. Tandaan mo yan. Medyo kinabahan ako noong kinumpronta ko si Leo Papadudut. Pero sobra akong proud sa sarili ko na nagawa ko yon. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob para harapin ang taong nang bubuli sa akin. Dito ko rin po napagtanto kung gaano kahalaga ang magsalita at magsumbong sa isang adult. Lalo na kung may nang bubuli sa iyo. Isa ito sa mga bagay na hindi ko nagawa noong high school kasi akala ko ay hindi ako matutulungan ng mga tao sa paligid ko at baka mawalan ako ng dignidad sa pagsusumbong. Pero mali ako. Sobrang mali, Papa Dudut. Habang tumatagal ay napansin ko na may mga tao pala sa paligid ko na handang tumulong at ang unang hakbang para matigil ang cycle ng bullying ay ang magsumbong. Kaya kung may mga kabarangay tayo dyan na nakakaranas ng bullying ay please lang, nakikiusap ako. Magsumbong kayo sa isang mapagkakatiwalaang adult. Doon lang matatapos ang cycle ng pambubuli. Huwag mong hayaang maging normal ang pang-aapi nila sa iyo. Sa buong 4 years ko sa college, maniwala kayo. Hinding-hindi na ako ginulo ni Leo. Siguro'y natakot siya sa pagbabanta ko na isusumbong ko siya kung hindi niya ako titigilan. Nagsumbong din ako sa isang teacher tungkol sa pambubuli na ginawa sa akin ni Leo noong high school. At sa tingin ko ay nalaman din ni Leo ang ginawa kong pagsusumbong sa kanya. At sa wakas ay naging tahimik na rin ang college life ko. Pero hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na mag-drop out si Leo sa college noong second year college ako. Ang chismis na kumalat ay namatay daw sa isang car accident ang nanay at tatay niya at may ipinamana raw sa kanya na negosyo kaya't hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi ko na pinansin ang ibang detalye ng chismis na yon kasi kahit na naging malupit si Leo sa akin, nalungkot pa rin ako na nawalan siya ng mga magulang. Ilang taon nang lumipas at nakapagtapos din ako ng kolehiyo. Sobrang saya ko, Papa Dudut, at nasabi ko sa sarili ko na this is it, magiging ganap na adult na ako. Super proud sina Mommy at Daddy nang umakyat sila sa stage habang tinatanggap ko ang college diploma ko. Napagtanto ko rin na eto na yung tamang pagkakataon para lumuwas ako ng syudad at iwanan ang maliit na probinsya para tuparin ang mga pangarap ko. Pero naisip ko na deserve ko rin na mag-relax at mag-unwind bago ko simulan ang paghahanap ng trabaho. Kaya naman nag-decide akong pumunta sa isang maliit na resort na 30 minutes lang ang layo mula sa bahay namin. Parang solo travel pero local version. Nag-reserve ako ng room for 2 nights, maganda ang resort base doon sa pictures na nakikita ko online. Malinis ito, tapos may pool at room service pa. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay dito ko pala haharaping muli ang isang pagsubok na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ano bang klaseng resort to? Hindi man lang inayos yung room ko. Lagpas na sa check-in time ah. Sir, pasensya na po talaga kayo sa abala. Kulang po kasi kami sa staff ngayon eh. Tsaka… Leo? Nerd? Anong ginagawa mo dito? Ito na ba yung business na ipinamana sa'yo ng parents mo? Bakit mo na itanong? Tsaka paano mo nalaman yan? Isa ka rin ba sa mga tao sa school na pinagchismisan ako nung namatay yung mga magulang ko? Hindi. Narinig ko lang yung balitang yan galing sa mga classmates mo. Pero hindi kita pinagchismisan. Nga pala, I'm so sorry for your loss. Alam ko hindi naging maganda ang past natin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo pa rin deserve yung nangyari sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa at pakikiramay mo. Leo naman,
Matagal na panahon na ang nakalipas. Sa palagay ko, oras na rin para kalimutan natin lahat na nangyari. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mong pagsusumbong sa akin dun sa isang professor natin nung college? Hayop ka. Muntik na ako mapahamak dun ah. Ginawa ko lang naman yun kasi ayoko na nasaktan mo pa ako. Leo, please. Ibaon na natin sa limot lahat ng mga nangyari. Ibaon sa limot. Napaka-corny mo talaga. Tanga. Umaasa ka sa wala. Ikaw tong may ginawang mali sa akin tapos ngayon gusto mo kalimutan ko na lang yung ginawa mong pagsusumbong? Ano ako, hilo? Gusto mo ba na isa-isayin ko yung ginawa mong pang-api sa akin? Ang kapal na mukha mo para palabasin na ikaw yung biktima. Ako yung inapi at tinapaktapakan mo ng ilang taon, Leo. Ako tong nagkaroon ng anxiety at depression nang dahil sa lahat ng kawalangian na ginawa mo sa akin. Tapos ngayon, gusto mong palabasin na ikaw tong ginawan ko ng masama? Ibang klase ka rin ano? So ano to? Pumunta ka rito para sumbatan ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo? Ano? Pambihira. Na hindi ko nga alam na ikaw pala ang may-ari ng resort na to eh. O ngayon alam mo na ako may-ari nitong resort. Kumusta Matthew? Ano yung pakiramdam na nakapagtapos ka nga ng pag-aaral pero mas mataas pa rin yung narating ko sa'yo? Paano mo naman nalaman na nakapagtapos na ako ng pag-aaral? Ini-stalk mo ba yung social media account ko? Ang kapal na mukha mo. Lakas din ang tama mo talaga eh, no? Marami akong kakilala sa school na yun. Alam mo, walang magandang patutunguhan tong usapan na to eh. Kung hindi ako welcome sa resort mo, maghanap na lang ako ng iba kong tutuluyan. Sige na. Hoy lang pa! Teka, diyan ka lang! Bakit? Nabayaran mo na yung booking mo rito. Baka mamaya bigyan mo kami ng negative na review sa site namin ha? Hindi ako ganong klaseng tao, Leo. Wala akong tiwala sa pagmumukha mong yan. Balak mo ba talagang insultuhin ako ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ako ng pasensya sa'yo? Hinahanda na ng staff namin yung kwarto mo. Antayin mo na, hindi magtatagal yun. Pero kung aapi-apiin mo lang ako dito hanggang sa mag-checkout ako, wag na lang. Maghahanap na lang ako ng ibang resort na matutuluyan. Hoy, nerd, makinig ka ha. Kung uupakan man kita, hindi ko gagawin yun sa sarili kong resort. Ano ako, tanga? Huwag mo ko ipares sa'yo. Ayokong mareklamo ng mga tao dito dahil lang nakita nila na inaapi ko yung isang tangang katulad mo. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala kulang ka sa tao. Walang gustong mamasukan dito kasi alam nila kung gaano kaitim yung budhi mo. Sira ulo ka ah. Gusto mo talaga atang paputukin ko yung uso mo eh. Ano, sasaktan mo ako? Wala na tayo sa high school, Leo. Kung dati pagsusumbong lang sa teachers ang kaya kong gawin, pues ngayon, pwedeng kitang ipablatter. O di kaya ipa-aresto. Kaya kung ako sa'yo, pag-iisipan ko na mabuti ang binabalak mong gawin sa akin. Hello? Okay, copy. Oh, eto yung susi. Okay na raw yung kwarto mo. Alam mo kung ano ang nakakalungkot? Matagal na panahon na ang nakalipas at handa na akong kalimutan lahat ng mga nangyari sa atin noon. Pero mukhang hindi ka na talaga magbabago, Leo. Kung tutusin, mas lalo lang ako naaawa sa'yo. Hindi ko lubos inakala na yung resort pala na yon ay negosyo ng mga magulang ni Leo na ipinamana sa kanya. Sobra akong nabigla kasi sa dami ng resorts na pwede kong puntahan ay doon pa talaga ako napadpad sa resort ni Leo. Pero naisip ko rin na maliit lang naman ang probinsya namin. Kaya hindi nakapagtataka kung nagkakasalubong ang mga tao doon. Sa totoo lang, noong araw na yon ay gustong gusto ko talagang umalis sa resort kasi bumalik lahat ng sakit na dulot sa akin ni Leo. Pero naisip ko rin na sayang naman yung binayad ko sa room at advance booking pa. Tapos ay bayad na. Mabuti na lang at hindi ko na muling nakita si Leo habang naka-check-in ako doon. Nung nag-usap kami ni Leo ay medyo naging matapang ako pero to be honest, Papa Dudut ay takot ako at kinakabahan pa rin ako. Sa totoo lang ako pa rin yung dating Matthew na takot at palaging kinakabahan. Pero masasabi ko na lang talaga na nagiging expert na ako sa mga pagpapanggap na wala akong kinakatakutan. Pero effective naman, hindi ba? Kasi kahit papaano ay tinanda na ako ni Leo noong pagkatapos kong mag-check-in. Inisip ko na lamang na pagkatapos ng bakasyon ay pupunta na ako ng syudad at doon ko na talaga sisimulan ang bagong buhay ko. Tulad ng plano ko, 2 linggo pagkatapos ng bakasyon ay pumunta na ako sa syudad.
Ang unang plano ko sana ay mag-apply sana as field reporter, pero nung nalaman ko yung sahod na inoffer sa akin ay hindi ko na tinanggap. Kaya naghanap na ako ng ibang trabaho. Eventually nakapasok ako bilang HR sa isang call center. Maganda naman po yung benefits at sakto naman ang sahod sa cost of living ko. Kaya tinanggap ko na. Masaya ako kasi kahit papaano'y natutulungan ako ng trabaho ko na mawala yung pagiging mahiyain ko. Kailangan ko kasi mag-interview ng mga call center applicants. Isang taon na ang lumipas at kahit papaano'y satisfied pa rin ako sa trabaho ko dahil meron pong salary increase. Nung una, tandang-tanda ko pa yung sinabi ko sa sarili ko na kukuha ko ng trabaho na related sa kursong tinapos ko. At hindi rin magtatagal ay aalis din ako sa trabaho ko bilang HR recruiter. Pero hindi ko namamalayan. Unti-unti na pala akong napamahal sa trabaho ko bilang HR recruiter. Tuwing may aplikanteng nakakapasa sa interview ay sobrang saya ko para sa kanila. Tapos yung mga hindi naman nakakapasa, parati ko silang ini-encourage na mag-apply muli at binibigyan ko sila ng tips kung papaano nila may improve ang kanilang skills. Para handa na sila kung sakaling mag-apply sila. Yung dating mahiyain at introvert na Matthew ngayon ay friendly na at hindi na kinakabahan tuwing kumakausap ng mga tao mula sa iba't ibang estado ng buhay. Malaki po ang naitulong ng trabaho ko bilang HR interviewer sa personal development ko. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw habang nagpapahinga ako sa apartment namin pagkatapos ng shift ko ay nag-scroll ako sa mga pictures sa cellphone ko at nakita ko yung mga photos ko noong nagstay ako sa resort ni Leo. Bigla akong na-curious kung may pagbabago pa sa resort. Kaya nag-research ako, Papa Dudut. Sobrang gulat ko nang malaman ko na sinarado na pala yung resort months ago at nag-file ng bankruptcy ang may-ari. Ayon po sa balita ay nalulung daw si Leo sa bisyo at hindi na niya nababayaran ng maayos sa mga empleyado. Kaya napilitan ito na isarado ang resort. Medyo malungkot ako kasi may potential sana ang resort na yon. Pero syempre iniiwasan ko na yung mga nangyari sa probinsya at tuluyan na akong nag-move on. Hanggang isang araw, may isang tao na nagpatigil sa puso ko at nagpalakas sa kaba ko. Habang chinecheck ko ang mga resume ng mga taong interviewin ko, noong araw na yun ay may nakita akong pangalan na talagang nagpatigil sa puso ko at nagpalakas sa kaba ko. Leo Garcia. Kahit na ang lamig-lamig ng aircon noong time na yon ay talagang pinagpawisan ako. Hindi ko alam kung bakit kasi noong nagkita kami sa resort niya, hindi naman ako ganito kakabado. Siguro kasi ay hindi ko iniisip na sa dinami-dami ng mga tao na pwede kong makasalubong sa bagong yugto ng buhay ko ay siya pa talaga ang makikita ko. Ang taong nagdulot sa akin ng maraming pasakit noong kabataan ko. Hindi ko alam kung bakit kami laging nagkakasalubong. At sa totoo lang ay naisipan ko nang mag-resign ang mga panahong yon kasi gusto ko na lamang talagang malayo sa kanya. Hindi ko makakalimutan kung paano ko talaga pinilit na gawing formal at professional ang interview. Nabigla ako kasi parang sobrang bait at marespeto ni Leo ng mga oras na yon. Sa totoo lang, ang nasa isip ko lang noon ay sobrang plastic mo naman. Pero syempre ginawa ko pa rin ang maayos ang trabaho ko. Napag-alaman ko rin sa interview namin na ang dahilan kung bakit nag-a-apply siya ng trabaho ay dahil gusto niyang magbagong buhay at iwanan yung nakaraan niya na punong-puno ng bisyo at pagsisisi. Hindi ko maipagkakaila na magaling siyang mag-English, Papa Dudut, at maganda rin ang problem-solving skills niya. Kaya yun rin mismo ang dahilan kung bakit siya nakapasa. Nang makapasa siya, kinongratulate ko siya, nag-goodbye ako at dali-dali akong lumabas ng interview room. Lunch break ko na rin noon at siya na ang huling aplikante ko bago mag-lunch break.
Hindi ko inakalang pagkatapos ng interview ay magtatangka pa siyang kausapin ako ulit, Papa Dudut. I-check mo na lang ang email mo for the next step regarding your application. Sobrang thank you talaga. Kung wala ka ng ibang tanong, I'll go ahead now. Matthew, sandali lang. Kukunin ko na tong pagkakataon na to para mag-sorry sa'yo. Pasensya ka na talaga sa lahat ng mga nagawa ko. Alam ko na sobra-sobra yung sakit na naidulot ko sa'yo sa loob ng maraming taon. Narealize ko lang yun nung magsimula nang bumagsak yung negosyo ko. Tsaka nung unti-unting nawala sa buhay ko yung mga kaibigan ko. Ganun pala yung pakiramdam, no? Parang isang plastic na bote na kapag wala ng silbi, basta-basta ka na lang itatapon tsaka babaliwalain. Matthew, maniwala ka. Nung panahong nawala ang lahat sa akin, dun ko naisip na nakarma ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Kung pwede ko lang sanang ibalik yung oras, mas mag-iisip ako ng tama. Hindi ko gagawin lahat ng mga ginawa ko sa'yo noon. Wala na tayong magagawa doon. Nangyari na ang nangyari. Ngayon, kung wala ka ng iba pang tanong, mauuna na ako. Matthew, teka lang sandali. Bitiwan mo ang kamay ko. This is so unprofessional. I'm sorry. Nabigla lang ako kaya hinila ko yung kamay mo. Please, pakinggan mo muna ako. Ang totoo niyan, sobra ako nai-insecure sa'yo noon. Kasi tanggap mo yung sarili mo kahit ang awkward mo. Kahit na loner ka nung high school tayo. Kailanman, hindi mo kinailangan na magpanggap. Hindi ka tulad ko. Kaya ako naman nagawa lahat ng yun sa'yo. Kasi ang totoo niyan, Matthew, hindi ako straight. Ano? Matthew, bakla ako. At yung dahilan kung bakit lagi kitang inaasar at binubuli dati, kasi gusto ko talagang mapalapit sa'yo. Ginawa ko yun kasi hindi ko kayang tanggapin yung nararamdaman ko eh. Hindi ko matanggap sa sarili ko na nahuhulog na pala yung loob ko sa kapwa ko lalaki. Ibig mong sabihin, all this time ginawa mo ang lahat ng yun dahil… Dahil mahal kita, Matthew. Mahal na mahal kita. Matagal na. Pambihirang pagmamahal yan, Leo. Kinawawa mo ako ng paulit-ulit hanggang sa umabot ako sa puntong ginusto ko ng mamatay. Kung yan ang tawag mo sa pagmamahal, mas mabuti pang wag mo na lang akong mahalin. Kasi hindi ko matitiis na mahalin ng isang hayop na katulad mo. Matthew, sorry. Sorry talaga. Gagawin ko lahat para mabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Please, papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Leo na kilala mo. Please, Matthew. Leo, sabihin mo nga sa akin, kung hindi bumagsak yung negosyo mo, kung hindi mo naramdaman sa ibang tao yung mga pinaranas mo sa akin noon, sa tingin mo ba magkakaroon ka pa ng lakas ng loob para mag-sorry at aminin niyang nararamdaman mo? I don't think so. Kaya please lang, umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras. Matthew, sige na naman oh. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng isa pang pagkakataon. Please, please. Matagal kong hinintay ito na magkita tayo, Matthew. At ngayon na nandito na ako sa harapan mo, hindi ko na pakakawalan tong chance ko na to. Ayan! Old habits die hard nga talaga. Yan ang totoong ikaw, Leo. Yung tipong hindi tumitigil hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Ganyan na ganyan yung ginawa mo sa akin nung high school, di ba? Kaya please lang, tigilan mo na to. Nananahimik na ako. Maniwala ka o sa hindi. Sobra akong inuusig ng konsensya ko tuwing naaalala ko yung mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi mo deserve yung mga nagawa kong yun. Alam ko na napakagago kong tao. Pero Matthew, gusto ko nang itama lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo sa tamang paraan na mahal kita. Parang awa mo na, Matthew. Isang pagkakataon lang yung hinihingi ko sa'yo. Please. Gusto mong malaman kung bakit ka inuusig ng konsensya mo, ha? Dahil masama kang tao. Hindi ko nga akalain na may konsensya ka pa pala. Ngayon ko na-realize lahat ng mga pagkakamali ko. At ngayon tanggap ko na kung sino talaga ako.
Mas malaya na ako ngayon. At mas madali ko nang mapaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Ine-expect mo ba talaga na ganun lang kadali at kasimple ang lahat, ha? Yung tipong magsusorry ka tapos patatawarin kita at kinabukasan, itutulog ko lang yung sakit na dinulot mo sa akin ng napakatagal na panahon at pagising ko, magiging okay na ang lahat? Sa tingin mo ganun lang kadali yun, ha? Sana nga ganun lang kadali, Leo. Pero hindi eh. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung sakit na pinaranas mo sa akin ng napakaraming taon. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin. Gusto mo akong saktan? Gawin mo. Suntukin mo ako. Bugbugin mo ako. Titiisin ko lahat yun, Matthew. Kahit gaano kahirap. Basta mapatawad mo lang ako. Hinding-hindi na kita mapapatawad, Leo. Walang tigil yung takbo ng utak ko kakaisip kung may mali ba sa akin noong mga panahong binubuli mo ako. I'm sorry. Pero isang malaking suntok sa buwan ang gusto mong mangyari. Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako kayang patawarin sa ngayon. Pero kahit na hindi mo pa ako kayang patawarin, sana hayaan mo ako na ipakita at iparamdam sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan ng lahat. Pero huli na ang lahat, Leo. Pinaramdam mo sa akin na para akong walang kwentang tao noong mga panahong kinailangan ko ang pagmamahal na sinasabi mo. Nanumbalik lahat ng sakit na dinulot mo sa akin nung nakita kita. Habang buhay na nakatatak sa puso at isipan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi kita masisisi. Alam ko na nakatatak na sa puso at isipan mo lahat na nagawa ko sa'yo. At habang buhay kong dadalhin yun. Habang buhay ako makukonsensya, Matthew. Alam ko na wala akong karapatan na humingi ng tawad sa'yo pero hindi ako titigil. Papatunayan ko pa rin sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. At kung gaano kita kamahal, Matthew. Leo, I'm leaving. At kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa bago mong trabaho. Gaya nung sinabi ko kanina, nagsasayang ka lang ng oras mo. Sobra po akong nawindang at nagulat sa lahat ng mga sinabi ni Leo sa akin, Papa Dudut. Mabuti na lang po at nasa cafeteria lahat ng empleyado para mag-lunch noong time na nangyari yung sagutan namin ni Leo. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman ko pagkatapos ng araw na yon. Yung high school bully ko na sobrang nagpahirap sa akin, ngayon ay nagmamakaawa na para patawarin ko siya. Pero bakit ganon? Parang wala akong nararamdaman na kahit na kaunting satisfaction. Kasi hindi ba yun naman ang pinapangarap ng lahat na humingi ng tawad yung taong gumawa sa kanila ng pagkakamali? Pero bakit ganon? Naramdaman ko na paunti-unti nang lumalambot ang puso ko kay Leo ng mga sandaling yon. Pero sadyang pinigilan ko lang talaga ang nararamdaman ko at sinubukan ko na lamang na pairalin ang galit ko. Pero sobrang hirap gawin yon. Kasi mukhang sincere at sising-sisi rin si Leo noong kinausap niya ako. Gulong-gulo ako sa mga emosyon ng mga panahong yon. Hindi ko akalain na ang dahilan ng pambubuli ni Leo sa akin ay dahil hindi niya matanggap na hindi siya straight. At unti-unti niyang nararamdaman na nahuhulog na pala ang loob niya sa akin. Ewan ko ba kung matatawa ako o mapipikon ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ang labo lang kasi alam kong hindi yon valid na reason para manakit ka ng kapwa mo. Kung sana nga lang, kung sana'y tinanggap niya agad yung nararamdaman niya at ang tunay niya na pagkatao noong simula pa lang ay baka hindi na umabot sa puntong kailangan niya pa akong ibuli para ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Kaya tuwing naaalala ko ang lahat ng ginawa niya ay mas lalo lang nadadagdagan ang galit ko. Pero sobrang nakakapanibago kasi yung Leo na nasa isipan ko, yung Leo na ginawa kong punching bag ay sobrang iba na sa Leo na nakikita ko ngayon sa building. Hindi na ako tinigilan ni Leo, inalam niya kung saan ang locker ko at palagi niyang iniiwanan ng chocolates, bulaklak at mga letters sa labas ng locker ko. May mga pagkakataon pa nga na inaabangan niya ako sa labas ng building pero hindi ko siya kinikibo at lagi po akong nagpapanggap na hindi ko siya kilala. Pero hindi ko po akalain na may mangyayaring isang pagkakataon na magpapabago
ng lahat ng pagtingin ko kay Leo. Gabi po yun at pauwi na ako galing sa shift ko. Nang mga time na yon ay kausap ko yung manager ko sa cellphone habang naghihintay ako ng bus sa likod ng building namin. Habang si Leo naman, ng gabing yon ay nasa tapat ng kinakatayuan ko. Sa smoking area, nagyoyosi. Sabi ko sa sarili ko nung time na yon ay hindi na talaga nagbago ang loko. Sunog baga pa rin hanggang ngayon. Napansin ko na tinititigan ako ni Leo at parang may balak siyang kausapin ako pagkatapos niyang magyosi. Pero iniiwasan ko na lamang siyang tignan. At nagdasal ako ng taimtim na sana ay may dumating ng bus para makauwi na ako. Uy! Yung cellphone ko! Sabi ko na nga ba, snatcher yun eh. Matthew, diyan ka lang. Babawiin ko yung cellphone mo. Leo! Wag na! Leo! Matthew, sorry. Hindi ko nabawi yung cellphone mo. Hindi ko inaasahan na sasaksakin niya ako. Diyos ko, Leo! Yung braso mo! Ano ka ba? Konting galos lang to. Malayo naman to sa bituka eh. Promise, ayos lang ako. Anong konting galos? Ang lalim ng sugat mo! Kailangan natin bumalik ng office. May clinic doon, halika na. Matthew, ano ka ba? Huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Huwag ka na nga magmatigas. Bakit mo pa kasi hinabol yun? Hindi ka ba nag-iisip? Mabuti na nga lang at yan lang napala mo. E paano kung baril ang dala nun, ha? Paano kung nasaksak ka ng mokong na yun? Okay lang. At least mamamatay ako na may nagawa man lang akong isang mabuting bagay para sa'yo. Alam mo, loko ka rin eh. Leo, sa totoo lang, galit pa rin ako sa'yo. Pero alam mo kung saan ako mas nagagalit? Mas nagagalit ako sa sarili ko. Kasi hindi ko maintindihan kung paano ako napagod at nasaktan ng napakatagal na panahon. Tapos, bigla na lang dadating ang araw na di ko namamalayan na unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Anong sabi mo? Napakatanga ko talaga. Bakit ko pa kasi sinabi yun? Hindi. Teka lang sandali. Gusto ko maging totoo ka sa akin. Matthew, ipaglalaban ko na to kung bibigyan mo lang ako ng go signal mo. Matagal ako nagsinungaling sa'yo. Nagpanggap ako. Pero gusto ko nang ayusin yun. Gusto ko nang itama to. Gusto ko nang maging totoo. At magsisimula ako sa'yo. Gusto ko iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal, Matthew. Pero hindi kita mamadaliin. Alam ko na hindi biro yung dinanas mo sa lahat ng mga nagawa ko. At kung kailangan ko maghintay habang buhay para mapatawad mo, titiisin ko yun. Gagawin ko yun. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko to. Pero oo na. Anong pero oo na? Anong ibig mong sabihin? Pinapatawad na kita. Seryoso ka ba? Paano kita matatanggihan? Binuwis mo na nga yung buhay mo para sa akin. Matthew, thank you. Pinapangako ko sa'yo hindi mo pagsisisihan ang araw na to. At hindi ko sasayangin yung chance na binigay mo sa akin. Thank you. Aray, Thank Leo, you. medyo masakit na. Ay. Daan-daan naman sa pagyakap mo. Sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Pero sandali lang. Lilinawin ko lang ha. Pinapatawad kita. Pero hindi pa kita sinasagot. Sandali nga lang. Sa totoo lang, ako tong naguguluhan sa'yo eh. Ano ba? Humihingi ka ba ng tawad sa mga nagawa mo sa akin o nililigawan mo na ba ako? Paano kung sabihin ko sa'yong pareho? Leo, aaminin ko. Oo, totoong nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa alam kung handa na ako makipagrelasyon sa'yo. Alam ko na hanggang ngayon nabibigla ka pa rin. Pero hindi kita minamadali. Narealize ko rin na hindi naman natin talaga kailangan magmadali. Sapat na sa akin to. Yung pinatawad mo ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa'yo. Salamat, Leo. Sapat na sa akin yung binigyan mo ako ng chance para maipakita sa'yo kung gaano ko pinagsisisihan yung mga nagawa ko sa'yo noon. Kung tutuusin nga, sobrang swerte ko dahil bumabawi sa akin yung high school bully ko. Hindi lahat ng nabubuli nabibigyan ng ganitong chance. Alam ko pero hindi pa rin nun mababago yung katotohanan na maling-mali yung mga ginawa ko sa'yo noon.
Lalong-lalo na nung high school tayo. Leo. Hindi ko na mababago yung mga nagawa kong yun. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para iparamdam ko sa'yo araw-araw na hindi mo deserve yung mga nagawa kong yun. Pero bago ka bumawi sa akin, babalik na muna tayo ng opisina. Dadali na talaga kita sa klinik. Kailangan natin patignan yung sugat mo. Sabi ko naman sa'yo malayo sa bituka to eh. Ano ba? Dadalhin kita sa klinik o babawiin ko yung sinabi kong pinapatawad na kita? Eto naman gumaganon pa. O sige na, magpapaubaya na ako sa'yo. Tara na sa klinik kung yun ang gusto mo. Puro kakalokohan. Lika na. Pumunta kami sa klinik ng office namin ang gabing yon, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay naagapan naman ang sugat ni Leo. Sa totoo lang ay gumaan na rin ang pakiramdam ko nang pinatawad ko siya. Narealize ko na masarap palang magpatawad lalo na kung sincero or genuine ang humihingi ng tawad. Ng mga panahong yon pakiramdam ko ay gusto na akong ligawan ni Leo. Pero nag-alinlangan siya dahil sobrang guilty pa rin siya sa mga nagawa niya noong high school ako. Pero kahit na ganoon, ay hindi po siya tumigil sa pagpaparamdam sa akin na espesyal ako. Kinalaunan ay pumayag na rin ako na manligaw siya at sa sobrang saya niya nang sinabi ko yon, niyakap naman niya ako ng sobrang higpit. At para bang gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na pumayag na akong ligawan siya. Pagkatapos ng isang taon ng panliligaw ay sinagot ko na siya, Papa Dudut, at sobrang tuwa niya. Ngayon ay pareho na kaming 29 years old at 14 years na ang nakalipas mula nang graduate kami ng high school. Aaminin ko na may mga trauma pa rin ako mula sa pambubuli ni Leo noong high school. Kaya hindi naging madali ang relasyon namin. Paminsan-minsan ay binabangungot ako at bigla na lamang akong sumisigaw. Pero hindi nagsawa si Leo na iparamdam sa akin na ligtas ako sa piling niya. At mas lalo kong napatunayan na talagang nagbago siya dahil paminsan-minsan ay nagpa-participate din siya sa mga anti-bullying campaigns. Madalas din siyang magbigay ng mga speech sa mga high school students tungkol sa trauma at epekto ng pambubuli. Sobrang proud ako sa laki ng pinagbago niya. Ngayon ay nagli-live-in na kami ni Leo. Pareho na kaming freelancer at masaya kami sa mga trabaho namin dahil may oras kami para sa isa't isa. Sobrang ironic ng buhay kasi dati ako tong minamanduhan ni Leo. Pero ngayon ako na ang nagmamando sa kanya. Pero in a good way syempre. For example, tinutulungan ko siyang unti-unting tigilan yung pagyoyosi niya. Paminsan-minsan may mood swings siya kapag hindi siya nakakapagyosi. Pero hindi niya ako sinasaktan mula nang humingi siya ng tawad. Kapag bad mood siya, kumakain na lamang siya o di kaya ay naglilinis ng bahay. Ako naman, kapag hindi maganda ang mood ko, nilalambing ako kaagad ni Leo o binibilhan niya ako ng kung ano-ano. Tapos kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan o away, hindi siya pumapayag na matapos ang araw na hindi kami nagkakasundo at nagkakabati. Ibang-iba na siya kumpara noong 15 years old pa lamang kami. 7 years na kaming magkarelasyon ni Leo at sana'y tumagal pa ang relasyon namin, Papa Dudut. Sa mga kabarangay natin na currently in a relationship, sana'y maging matatag din po kayo ha. Maraming salamat din po sa inyo, Papa Dudut, dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ng buhay ko sa pamamagitan ng programa ninyo. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit sabihin pang nasa bago na tayong henerasyon, marami pa rin sa mga bakla ang nahuhusgahan dahil sa galaw nila o dahil gusto lamang ng iba. Hindi pa rin talaga nawawala ang mga mapanghusgang tao sa tuwing may nakakasalubong na bakla. Ikaw,
Minsan ba'y hinusgahan mo rin sila? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Anthony, 35 years old at taga Valenzuela. Isa akong mapagmahal na anak. Isang bagay na talagang proud akong ipagkalandakan. Hindi man ako magaling mag-alaga ng karelasyon, pero nakababawi naman ako sa mga magulang ko. Siguro'y yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagkaroon ng pangmatagalan na karelasyon. Kasi nakafocus ako lagi sa mga magulang ko. Matatanda na rin kasi ang mga magulang ko, lagpas 60 years old na sila at wala na akong ibang hangad, kundi ang makasama pa sila sa mga huling taon ng kanilang buhay. Lahat ng gusto nila ay binigay ko. At para maibigay ko lahat ng hiling nila, lalo na yung mga material na bagay, nagsumikap talaga ako sa trabaho. Hindi ko hinayaan na mabakante ako lalo't yun lang ang solusyon para mabigyan ko sila ng mga bagay na hindi nila nakuha noong kabataan nila. Kaya lang ay hindi ko rin nasulit ang pag-aabot ng lahat ng kailangan nila. Dahil isang araw ay inatake sa puso ang tatay ko. Lugmok ako noon at hindi halos makausap. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mawala agad ng tatay ko. Kailangan kong maging matatag pa rin sa kabila ng mabilis na pagkawala ng tatay ko dahil meron pa akong nanay na umaasa sa akin. Si Nanay Maria. Nakita ko kung gaano siya naapektuhan sa pagkamatay ng tatay ko. Halos hindi na siya umimik lalo na noong nailibing na si tatay. Lagi lamang itong tumatambay sa maliit na kwartong pahingahan ni tatay. Dating opisina yon ni tatay noong naging barangay kagawad siya. At noong nag-retire na siya ay ginagamit pa rin niya ang kwartong yon bilang pahingahan lalo na tuwing pagkatapos kumain sa tanghali at ilang oras bago matulog. Paboritong lugar yon ni tatay. Kaya doon tumatambay si nanay mula noong nailibing na ang aming padre di pamilya. Napakasakit na makitang malungkot na nakaupong mag-isa roon si nanay. Kaya isang araw ay nilapitan ko siya para sabihin ang plano ko. Nay? Anthony, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Kanina pa kasi kita hinahanap. Akala ko lumabas ka ng bahay. Alam mo namang hindi ako palalabas. Sa kahapon na rin ayokong abutan ng dilim sa daan. Dati naman lagi kayong lumalabas ng ganitong oras para maglakad-lakad sa plaza. Noon lang yon, nung nabubuhay pa ang tatay mo. Pwede pa rin naman nating gawing dalawa yon. Gusto nyo ba maglakad ngayon doon? Matagal pa naman bago dumilim. Hindi na. Gusto ko lang maamoy kahit konti ang tatay mo. Kahit papano, mayroon pa ring natitirang amoy mula sa pabango niya. Alam mo anak, ayaw na ayaw ko talaga yung amoy ng pabango ng tatay mo dati. Ang sangsang ng amoy, hindi ba? Pero ngayon, wala akong ibang gustong maamoy sa mundong ito, kundi ang pabango niya. Nakakatawa naman talaga ang buhay, ano? Siguro ayos na rin na hindi natin maamoy ang pabango ni tatay para mas mabilis na natin siya makalimutan. Hindi natin pwedeng kalimutan ang tatay mo. Mali lang po atang pagkakasabi ko, pasensya po. Ang ibig ko lang pong sabihin, mas magiging madali na makamove on tayo sa pagkamatay ni tatay kapag mababawasan yung bakas niya rito sa bahay. Parang hindi ko naman kaya yan, Anthony. Gusto kong manatiling buhay ang alaala ng tatay mo sa bahay na ito. Iyon na lang ang meron tayo. Ayoko lang kasi makita na lagi kayong malungkot at namimiss si tatay. Kasi kahit ako nahihirapan. Doble pa nga dahil wala na si tatay tapos hindi ko na ulit nakikita yung dating sigla nyo. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko pa lang siguro kasi matanggap na iniwan na tayo ng tatay mo. Parang kahapon lang kasi kasama natin siya. Parang nakikita ko pa kung paano mo siya pagsabihan kapag nasusobrahan sa sigarilyo niya. Natatawa na nga lang ako sa inyong mag-ama eh.
Hindi ko alam kung sinong kakampihan sa inyo kasi pareho kayong matampuhin. Naalala ko nga rin po kung paano nyo siya sinusuyo pagkatapos nyo siyang sawayin dahil sa sobrang pagkain ng karne o kahit sa pagsusugal dyan sa kanto. Ang tatay talaga kahit kailan. Piso lang naman daw yung pinansusugal niya. Dapat daw hindi tayo magalit kasi napulot lang naman daw niya yung piso. Sinungaling ang tatay mo. 5 piso ang madalas niyang pinansusugal at kinukuha niya yun sa basor yan sa altar. Pati pera ng santo pinansusugal niya. Sa langit na siguro siya mapagsasabihan tungkol dyan sa pagsusugal niya. Nako, mamimiss ni tatay yung makahawak ng piso o 5 piso sa sugalan. Ang Arturo ko. Kahit matigas ang ulo ng tatay mo, mahal na mahal ko yon. At nakita ko naman po yun. At sana alam niya yon kung nasaan man siyang panig ng langit ngayon. Nay, O ano yon? sana wag niyong masamain tong plano ko. Naisip ko lang kasi na buhayin muli tong opisina ni tatay. Lalagyan ba natin ng dekorasyon? Paano? Walang magiging dekorasyon, Nay. Pero bala kong ipaupat tong opisina ni tatay. Gagawing tipikal na kwarto para may tatao pa rin. Sa tingin nyo, Paano ang gamit ng tatay mo? pwede nating paghatian. Merong ilalagay sa kwarto ko at sa kwarto nyo para hindi pa rin natin ramdam na nawala si tatay kapag nasa tabi lang natin yung mga gamit niya. Sa tingin nyo, Gusto ko yung naisip mo. At meron akong pwedeng ipasok dito para umupa. Matagal ko na siyang kilala. ang bilis ah. Maganda nga na matagal nyo nang kakilala para madaling mapagkatiwalaan tsaka para nakakasama nyo rin dito lalo kapag nasa trabaho ako. Sino po ba yan? Si Bebang bakla. Kababata namin ng tatay mo. Nakita ko siya bago mamatay ang tatay mo. Naghahanap nga siya ng matutuluyan eh. Bebang bakla? Parang pamilyar. Oo, nakakasama na natin siya nung bata ka pa lang. Kaya lang lumipat kasi siya sa Cebu eh. Pero ngayon, nakabalik na ulit siya rito sa atin. Mabait yun. Ay teka, tatawagan ko na siya. Bebang bakla. Oo, bigla ko siyang naalala. Pero bata pa lamang kasi ako noong huli ko siyang nakasama. Kaya wala akong masyadong naging alaala sa kanya. Si nanay na nga lang ang nagkwento na si Bebang daw ang pinakamalapit niyang kaibigan. Palibase kay edad lamang nila ni tatay at nakakasundo pa raw niya sa maraming bagay. Nakita ko kung gaano kasaya ang mukha ni nanay nung binanggit niya ang pangalan ni Bebang. Kahit na hindi ako komportable na magpatira ng bakla sa bahay namin, pumayag pa rin ako para muli kong masilayan ang ngiti ni nanay. Mabilis lang na nakausap ni nanay si Bebang at napapayag na nga niyang tumira ito sa bahay namin. Nakiusap si nanay na huwag mahala ng upa dahil nagsisimula pa lang daw ulit sa buhay itong si Bebang. Pumayag na rin ako dahil ang totoong habol ko lang naman noon ay may makasama si nanay habang wala ako. Pagkatapos noon ay masayang nagkwento si nanay tungkol sa kanilang dalawa ni Bebang. Habang doon kami sa loob ng dating opisina ni tatay, panay ang bida ni nanay kay Bebang. Nalaman ko na madiskarte sa buhay si Bebang. Wala siyang trabahong permanente tulad ng iba na nagtatrabaho sa mga opisina. Pero nakayanan niyang magkaroon ng sapat na pera sa mga pa-extra niya. Nasabi rin ni nanay na habi nitong gumawa ng kwintas na sampagita at ipinamimigay niya yon sa mga mahahalagang tao sa buhay niya. Lalo kapag nararamdaman niyang kailangan nila ng bango ng sampagita para muling sumaya. Naniniwala raw kasi si Bebang na ang bango ng sampagita ay pinasadya ng Diyos para makalimutan mo, panandalian ng problema at lungkot na iniisip mo. Turo raw yon sa kanya ng lola niya at nakagawian na niya yon hanggang sa kanyang pagtanda. Sabi nga rin ni nanay, nagbibigay din daw noon si Bebang ng sampagita sa kanilang dalawa ni tatay dahil napapadalas daw noon ang hindi nila pagkakaunawaang mag-asawa. Naniniwala si nanay na ang bango ng sampagita ang siyang nakaayos sa relasyon nila ni tatay. Hindi ko man yon pinapaniwalaan.
Pero kung yun naman ang nagbibigay ng magandang alaala kay nanay sa relasyon nila ni tatay, ay hahayaan ko na. Ngayon lang ulit ako tumawa ng ganito, Bebang. Ikaw talaga, huli mo pa rin ang kiliti ko. Halos hindi na ako makalakad pa uwi kanina. Nako, paghandaan mo na ang kabag mo sa mga susunod na araw. Hindi talaga kita titigilan na patawanin hanggat hindi sumasama ang timpla ng tiyan mo. Gagapang ka talaga sa daan. Oh, nandito na pala si Anthony. Sakto lang ang uwi natin. Anak, andito na si Bebang. Hi, Anthony. Hi, Bebang na lang ang itawag mo sa akin. Kahit wag ng tita Bebang. wala naman po akong balak tawagin kayong tita. Ay, suplado ha? May nagmana kay Arturo. Pero ang mga mata, kuwang-kuwang sa'yo, Maria. Sabi ko naman sa'yo, kung itsura lang ang basehan, parang ako lang ang gumawa riyan kay Anthony. Parang walang ambag si Arturo, maliban sa nakasanayang pagsusuplado ng anak kong yan. Huwag kang mag-alala, Anthony. Sanay ako sa mga suplado. Gusto ko pa nga ang mga ganyan kasi challenging. Charot. Nakita niyo naman po siguro ang kwarto niyo, no? Huwag mo na akong pinupo. Kasi hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Ano bang hindi? Tayo ang magkalapit ng edad, Bebang. Napakalayo ng edad mo sa anak ko. Ba't ambisyosa ka? Ito naman, sinasaktan pa ako. Hindi na lang umuo. Alam ko namang matanda na ako. Pero dapat kapag kaharap ko si Anthony, magmumukha lang kaming friends. Yung kwarto niyo pala, walang sariling banyo yon. Ayos lang po ba? Ilang hakbang lang naman sa kaliwa at banyo na. Ayos lang yon. May baon naman akong dilaw na arenola. Pwede kayo makigamit kapag nagkatamaran ng lumakad papunta sa banyo. Ikaw talaga, Bebang. Nagawa mo pang ibida ang dilaw na arinola mo sa anak ko. Ang panghi pa naman nun. Hoy, hindi yun mapanghe ha. Binababaran ko yun ng pinakuloang sampagita tuwing pagkatapos gamitin, no? Yung renta pala tuwing katapusan. Napag-usapan niyo naman ni nanay kung magkano lang ang bayad, hindi po ba? Libre ng kuryente at tubig. Basta tutulungan niyo lang din si nanay na maglinis dito sa bahay paminsan-minsan. Alam mo, Anthony, parang ramdam ko na ang cold mo sa akin. Parang ayaw mo akong patirain dito. Parang lugi ka ba sa renta? Pagod lang ako sa trabaho. Biyernes po kasi ngayon at napasabak pa sa matinding traffic kanina. Babawi na lang ako sa kwentuhan sa susunod. Maganda yan. Gusto talaga kitang makakwentuhan. Alam mo bang nasa pitaka ko pa ang picture nyo ng nanay mo? Naitago mo pa pala ang picture namin ni Anthony? Akala ko'y naiwala mo na. May pagkaburara ka kasi sa gamit. Burara ako pero dalawang bagay ang hindi ko hayaang mawala sa akin. Ang dilaw na arenola at ang picture nyong dalawa. Pwede na kayong umikot-ikot dito sa bahay para makabisan nyo na. Papasok lang ako sa kwarto ko para makapagpahinga na. Si nanay na lang po bahala sa inyo. Ayaw mo ba munang makipagkwentuhan sa amin ni Bebang? May binili kaming sapin-sapin dyan sa kanto kanina. Pagsaluhan natin bago ka matulog. Hindi na po, Nay. Nakakain na rin ako kanina ng mani at chicharon habang nasa daan. Kailangan ko na rin kasing magpahinga. Sumasakit na kasi ang ulo ko dahil sa init. O sige, magpahinga ka na, Anthony. Ang nanay mo na ang bahala sa akin. Ito nga pala ang sampagita. Isabit mo sa bandang ulunan mo. Makakatulong ang bango niyan para mawala ang sakit ng ulo mo. Ayos ah. Pangpabango ng arenola, pampawala pa ng sakit ng ulo. Hindi mo alam kung gaano ka-effective ang sampagita sa lahat ng bagay. Hayaan mo, papatunayan ko sa'yo. Sa mga susunod na araw na kakailanganin mo, aabutan kita lagi. Matamis ang naging ngiti ni Bebang habang inaabot sa akin ang kwintas ng sampagita. Napilitan akong tanggapin yon dahil nga nakatingin na rin sa akin si nanay at parang nakikiusap na huwag ko yung tanggihan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong pumasok sa kwarto. Pagkapasok ko at agad kong binasura ang sampagita at nilayo pa yon sa akin para hindi ko maamoy. Hindi ako natutuwa sa amoy ng sampagita pero mas lalong hindi ako natutuwa kay Bebang. Alam kong naramdaman naman niya na hindi ko siya gusto.
Hindi ako magaling magtago ng emosyon o nararamdaman ko kapag kaharap ko ang isang tao. Kapag ayaw ko sa'yo, makikita mo yon sa mga mata ko. Kaya lang ay kailangan ko siyang pakisamahan dahil kaibigan siya ni nanay at nakikita kong napapasaya niya ang nagluluksa kong ina. Titiisin ko na lamang ang lahat alang-alang sa reyna ng aming tahanan. Mabigat kasi talaga ang loob ko kay Bebang dahil bukod sa masyado siyang madaldal ay dahil may issue rin ako sa mga bakla. Huwag niyo sana akong husgahan pero may nangyari kasi noon na hindi ko makalimutan. At bumabalik yon sa aking alaala kapag nakikita ko si Bebang. Nakadagdag pa ang mga tingin niya sa akin na parang nang-aakit at naglalandi. Ayaw ko noon at hindi ako komportable. Kaya nga mabilis akong nagpaalam na pumasok na sa kwarto dahil pakiramdam ko. Pinagnanasaan ako ng kaibigan ng nanay ko. Sa mga sumunod ngang araw ay sinubukan kong iwasan siya para hindi ko makita ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko alam kung malisyoso ba ako sadyang may bubog lang ako sa nakaraan. Pero sa tuwing nakakaharap ko ang baklang si Bebang, hindi ko mapigilang makaramdam ng galit at pagkailang. May something kay Bebang na hindi ko magustuhan. Hindi ko naman yon sinabi kay nanay dahil ayaw ko namang malungkot siyang muli. Kaya susubukan kong pakalmahin ang nanghuhusga kong utak alang-alang sa aking ina. Noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo ay madalas na akong lapitan ng mga bakla. Lagi nila akong hinaharot dahil ako raw ang tipo nila. Natatakot ako noon sa kanila, lalo't pinipilit nila noon ang sarili nila sa akin. Parang pakiramdam ko ay inaabuso nila ako sa tuwing ginagawa nila yon. Ang dami rin nilang inaabot sa akin ng mga regalo na madalas ay tinatanggihan ko o tinatapon kapag hindi sila nakatingin. Ako nga ang binansagang baby ng mga bakla sa aming campus. Hindi yun nakakatuwa para sa akin lalo't madalas akong natutukso ng mga kaibigan ko dahil doon. Kaya ang bilis lang mag-init ng ulo ko sa tuwing nakikita ko sila. Kahit nga yung mga padaan-daan lang ay naiinis pa rin ako dahil naaalala ko kung gaano naging pasakit para sa akin ang kolehiyo ko dahil sa kanila. Parang parte na ng buhay ko ang makasalamuha sila. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang sitwasyon ko. At sa pagdating nga ni Bebang sa buhay namin ni nanay, parang nauulit na naman ang pangyayaring yon sa akin noong kolehiyo pa lamang ako. Hindi ko magawang ikwento yon kay nanay at lalong-lalo na kay Bebang. Dahil alam kong mas kakampihan niya ang mga kabaro niya kesa sa akin. Pinilit ko na kasing ibaon yon sa limot dahil nga matagal na rin naman yon papadudot. Kaya lang, noong nagpakita si Bebang sa akin, doon ko na-realize na hindi pa pala ako handang makisalamuha sa mga katulad niya. Sinubukan ko naman siyang iwasan pero mahirap kapag nasa isang bahay kayo. Araw-araw at oras-oras ay nakikita mo siya. Wala kang takas talaga. Tulad na lamang noong isang umaga, nadatnang ko siyang naghahanda ng almusal para sa amin. At ikaw lang ang aking kakantahan. Oh, Anthony! Gising ka na pala. Good morning sa'yo, handsome. Asan si nanay? Lumabas saglit. Bumili ng arnibal. Balak daw niyang gumawa ng taho na merienda natin mamaya. Umaupo ka na riyan. Nagluto ako ng jumbo hotdog at bilog na itlog. Hindi muna ako kakain. Parang busog pa ako mula kagabi. Maglalakad muna ako sa plaza. Naku, kumain ka pa rin. Magtatampo ang nanay mo kapag hindi ka kumain. Siya ang nag-request na ito ang iluto ko sa almusal. Kasi sabi niya, mahilig ka raw sa hotdog at itlog. Tama ba? Hindi naman masyado.
OA lang ang pagkakasabi ni nanay. Magkakape na lang ako. Huwag mo na ako ipaganda ng almusal. Sa inyo na lang yan ni nanay. O sige, bahala ka. Sayang lang tong hotdog na niluto ko. Naparami pa naman ako ng luto. Hindi ka naman kasi nagtatanong kung gusto ko bang kumain o hindi. Anong oras ba makakabalik si nanay? Kanina pa ba siya lumabas? Pabalik na rin siguro yun. Baka hinarang pa ng mga tsismosa dyan sa daan. Alam mo naman ng mga marites na kapitbahay nyo. Laging ina-update ang nanay mo sa mga latest chismis. Okay. Day off mo pala, no? Yup. Teka, kanina pa kita dinadaldal. Hindi pa pala kita nasasalukan ng kape. Kukuha lang ako ng tasa. Ako nang bahala sa kape ko, Bebang. Tinatansya ko lang muna ang sarili ko. Kakabangon ko pa lang kasi. Hayaan mo lang ako. Parehas talaga kayo ng tatay mong si Arturo. Suplado lagi tuwing kakabangon lang sa umaga. Hindi naman ako ganito palagi. Ngayon lang. Dahil ba sa akin? Mukha naman. May ginawa pala akong sampagita ice cream kagabi. Wala namang lasang sampagita yun. Pero amoy lang ang meron. Masarap. Dinamihan ko ng gatas. Gusto mo ba? Sampagita ice cream sa almusal? Pass. Pwede mo namang kainin na lang pag magmemeryenda pagkatapos ng pananghalian. Mukhang mainit mamaya. Sakto ang ice cream. Hindi ako kumakain ng ice cream kahit mainit. Pero alam mo, pwede mo ring ihalo ang sampagita ice cream sa kapeng barako. May tawag dun eh. Nakalimutan ko na, pero pang sosyal nga raw yun. Nakatikim na ako nun sa dati kong boss. Masarap naman. Baka lang kako magustuhan mo. Huwag mo nang ipilit sa akin yung mga gusto mo. Magkaiba tayo. Gusto ko lang namang makipagkwentuhan sa'yo. Napapansin ko kasi mula nung dumating ako rito, halos ayaw mo nang lumabas ng kwarto para lang maiwasan ako. Asa na ba kasi si nanay? Natuyo na ba yung mga sampagita na binigay ko sa'yo? Di ko alam. Baka. Sige, gagawa na lang ulit ako ng bago bukas. Pupunta kami ng nanay mo sa San Pedro, Laguna para kumuha ng sampagita. Huwag mo nang isama si nanay sa mga paganyan mo. Matanda na siya. Baka mahirapan siya sa biyahe. Naku, malakas pa rin kami ng nanay mo, no? Ako nga kahit ganito na ang edad ko, nakakalakad pa ako ng ilang kilometro. Wala naman akong pakialam sa'yo. Kay nanay ako nag-aalala. Ang sakit naman, pero tama ka nga. Hindi nga siguro kami magkasing tuhod ng nanay mo. Meron pa ata akong natitirang isang kwintas ng sampagita sa kwarto ko. Yun na lang muna ang gamitin mo. Ayoko nga ng sampagita. Bakit ba mapilit ka? Akala ko kasi nagustuhan mo. Kasi tinatanggap mo naman lahat ng inaabot ko. Tinatanggap ko para matapos na lang yung usapan. Tsaka para hindi sumama ang loob ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit ang bilis lang naubos ng pasensya ko ng mga oras na yon. Siguro'y tama nga si Bebang. Katulad ko si tatay na bugnutin sa umaga. O sadyang dahil lang yon kay Bebang. Noong nakaharap ko kasi siya at nagpatuloy siya sa pagsasalita, bigla akong nanginig at biglang may naalala. Naalala ko minsan ang baklang kaklase ko na nakasama ko sa isang group project. Ay ginawan ako ng hindi maganda. Nasa bahay nila kami para doon gawin ang project namin sa school. Inabot kami ng madaling araw sa paghahabol para sa deadline. Dahil nga hindi ako sanay magpuyat kaya sumakit ng malala ang ulo ko. Sinabi niyang umidlip muna ako sa kwarto niya at sila muna ang bahala sa pagtapos ng project namin. Agad naman akong pumayag dahil malala na ang sakit ng ulo ko. Humiga ako kaagad sa kama niya at makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam na lamang ako na may pumasok din sa kwarto. Pumasok ang baklang kaklase ko. Hindi ko naman inisip na may gagawin siyang hindi maganda sa akin. Kwarto naman niya yon at baka naman kasi may kukunin lamang siya. Nakapikit lang ako noon pero nakikiramdam pa rin ako. Akala niya siguro ay tulog na ako noon dahil bigla niyang hinawakan ang maselang parte ng katawan ko. Hindi ako nakagalaw dala ng pagkabigla at takot. Matagal niyang hinawakan ang parte kong yon. At hindi pa sana siya titigil kung hindi lang biglang kumatok ang isa naming kaklase para tawagin siya. Dahil nagkaroon ng problema sa banyo nila.
Mabuti na lang at parang niligtas ako ng anghel ko ng mga pagkakataong yon. Hindi ko na muling kinausap ang baklang yon, pero hindi ko pinahalata sa kanya na alam ko ang ginawa niya sa akin. Buong akala kasi niya ay tulog ako at hindi ko naramdaman ang paghawak niya. At hindi niya alam, hanggang ngayon ay parang ramdam ko pa rin ang kababuyan niya sa akin. Sino yan? Ako to, anak. Pagbuksan mo naman ako ng pinto. Nay, bakit po? Pwede bang pumasok dito sa kwarto mo? Oo naman po, pasok kayo. Nakausap ko kanina si Bebang. Doon daw muna siya matutulog sa kaibigan niya. Ah, okay. Anak, may problema ka ba kay Bebang? Ha? Bakit naman ganyan ang tanong mo sa akin, Nay? Nasabi sa akin ni Bebang. Sobra naman palang pagiging sumbongera niya. Ay hindi siya nagsumbong. Napansin ko na parang aligaga siya at malungkot. Kaya kinausap ko. Nalaman ko na natatakot siya sa'yo dahil sa inasta mo kaninang umaga nung wala ako. Ang kulit kasi niya. Pinipilit niya akong kumain ng almusal. Tapos pinipilit pa niya akong bigyan ng sampagita. Panglalambing lang naman niya ang sampagita. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Kapag napapansin niya na hindi maganda ang timpla ng ugali ng kaharap niya, binibigyan talaga niya ng sampagita para umaliwalas ang mukha. Ayoko naman kasing masamain yung binibigyan niya sampagita. Kaya lang sobrang kulit na niya eh. Kakagising ko lang tapos tataddarin niya ako ng kadaldalan niya. Nagmamagandang loob lang naman siya eh. Wala kasi kayo kanina eh. Kaya hindi niyo nakita kung paano niya ako kulitin. Kahit wala ako kanina, may napansin akong kakaiba sa'yo mula nang tumira rito si Bebang. Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Hindi mo siya matignan sa tuwing nakakasalubong mo siya kapag magbabanyo ka. Ayaw mo ring makisabay sa aming kumain. Pati ba ako ay madadamay sa kung anumang galit na nararamdaman mo kay Bebang? Makikisabay na akong kumain sa inyo sa susunod para matapos na tong issue. Hindi lang naman yung pagsabay sa pagkain, anak. Iba talaga ang trato mo kay Bebang. Ayaw mo bang tumira siya rito? Yung totoo. Siguro oo. Hindi lang kasi ako komportable sa mga tingin niya sa akin. Parang nababastusan ako sa mga tingin niya. Alam mo bang may problema sa mata si Bebang? Problema sa mata? Ay mukhang hindi mo pa nga alam. Ganun lang talaga makatingin yon dahil halos wala na siyang makita. Hindi na nadadaan sa salamin ang problema niya sa mata. Mukha lang normal ang mga mata niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin dati? Naiilang kasi siyang ipagsabi ang tungkol sa mga mata niya. Pakiramdam niya mahina ang tingin sa kanya ng mga tao kapag nalalaman ang tungkol doon. O wag mo sasabihin sa kanya na alam mo na ha? Magtatampo yun sa akin. Bilin pa naman niya na wag kong ipapaalam sa'yo. Kaso, napag-iisipan mo ng hindi maganda ang mga tingin niya, kaya kailangan ko na tuloy sabihin. Nakakahiya naman pala na napag-isipan ko pa siya ng masama dahil sa mga tingin niya. Akala ko kasi pinagnanasaan niya ako. Anak, hindi ganoon si Bebang. Kahit bakla yun, hindi siya pumapatol sa kahit na sinong lalaki. Ramdam lang niyang pagiging pusong babae. Pero ni minsan, hindi siya nagkaroon ng interes na pumatol sa lalaki. Pakiramdam daw kasi niya kasalanan yun sa Diyos. Kahit ilang beses kong sinasabi sa kanya na wala namang kaso, pero siya tong may paninindigan na huwag makipagrelasyon sa lalaki. Nakipagrelasyon ba siya sa babae? Ay mas lalong hindi. Sapat na sa kanya na siya lang mag-isa. Masaya naman siya sa buhay niya. Kaya anak, sana pagkatapos nito, maging ayos na kayo. Maniwala ka, walang masamang tinapay kay Bebang. Bilang matagal na niyang kaibigan at bilang nanay mo, alam kong hindi ka mapapahama kung makikipaglapit ka sa kanya. Susubukan ko po. Yan lang naman ang gusto kong marinig sa'yo. Oo siya, magpahinga ka na riyan at alam kong maaga pa ang pasok mo. Sasabay ako sa'yo paalis bukas at mamamalengke rin ako. O siya, good night anak. Good night, Nay. Pagkalabas ni nanay ng kwarto, agad kong sinarado ang pinto. Napatingin ako sa basurahan malapit sa pintuan at nakita ko roon ang natuyo ng sampagita na ibinigay ni Bebang.
Sa tuwing nag-aabot siya sa akin ng sampagita, sinisigurado kong diretso yon sa basurahan. Nang mga oras na yon ay nakonsensya ako dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Tinakpan ko na lamang agad ang basurahan para makabawas sa nararamdaman kong guilt. Hindi ako kaagad nakatulog. Panay ang lipad ng isipan ko sa naging interaksyon namin ni Bebang. Nakaramdam ako ng awa sa kanya sa sitwasyon niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay buo na ang tiwala ko sa kanya. Ayoko pa rin basta-bastang magtiwala dahil sa mga napapansin kong galaw niya at base na rin siyempre sa mga naranasan ko noon sa mga katulad niya. Maya-maya pa ay napagod na rin ang isipan ko at hinila na ako ng antok. Sa pagkakatulog ko ay dinalaw ako ng isang panaginip. Isang panaginip kung saan ay kasama ko raw si Bebang. Magkahawak daw kami ng kamay at naglalakad kung saan. Panay daw ang haplos niya sa akin at wala akong magawa. Ramdam ko noon ng takot pero hindi ko magawang umalis sa pagkakahawak sa kanya. Para raw niya akong ginayuma at kahit ayokong kahawak kamay siya, ay para bang dumikit na ang balat ko sa kanya. Sa isip ko ay panayang sigaw ko lalo na kapag nakikita ko ang kakaibang tingin at ngiti niya sa akin. Hanggang sa bigla na lang akong magising dahil sa pagyugyog ni nanay sa akin. Binabangungot daw ako at agad na pumunta si nanay sa kwarto para gisingin ako. Niyakap ko si nanay dala ng matinding takot. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Panayang tanong niya kung ano ba ang napanaginipan ko pero hindi ko magawang sabihin sa kanya. Sinabi ko na lamang na parang may dumadagan sa dibdib ko. Sinamahan na lamang ako ni nanay na magdasal para hindi na maulit ang napanaginipan ko. Pagkatapos noon ay iniwan na ako ni nanay sa kwarto at bumalik na kaming muli sa pagtulog. Pero hindi ko na maipikit ang mga mata ko sa takot na baka kapag ginawa ko yon, makita kong muli si Bebang papadudot. Hindi ko man gustong makasama sa bahay si Bebang. Wala naman akong magawa, papadudot. Nakakontrata rin kasi siya sa amin ng 1 taon. Bukod doon ay talagang malapit sila sa isa't isa ni nanay. Mabilis magtampo si nanay kapag hindi ko pinapakita ng maayos si Bebang. Lagi kaming tinitingnan ni nanay sa tuwing nakikita niyang nasa isang area lamang kaming dalawa ni Bebang. Parang binabantayan ako lagi ni nanay para hindi makagawa ng masama sa kaibigan niyang bakla. Kaya imbes na maiparamdam ko kay Bebang na hindi ako komportable sa kanya, hindi ko tuloy magawa. Pero mabuti na rin yon dahil baka makatulong nga yon para maging maayos na rin kaming dalawa. Ang laki talaga ng impact ni Bebang sa pag-move on ni nanay sa pagkamatay ni tatay. Muli ko na naman siyang nakitang masaya at lumalabas ng bahay. Sa tulong lamang yon ni Bebang, doon ko naintindihan na mahal ni nanay ang kanyang kaibigang bakla. Ganon nga siguro talaga kalalim ang pinagsamahan nilang dalawa. Gumaan din ang pamimigat ng bulsa ko dahil sa bayarin dahil malaking tulong ang upa ni Bebang sa amin. Bukod pa roon ay madalas din ay siya na ang bumibili ng hapunan namin kahit na hindi sabihin. Kapag siya ang bumibili ng pagkain namin ay hindi na lang din ako kumakain. Baka kasi magamit sa akin yon balang araw. Ayoko pa naman yung sinusumbat sa akin ang mga tulong nila. Minsan nga kapag malaki rin ang kita niya sa mga sideline niya, binibilhan niya ako ng mga pwede kong magamit tulad ng deodorant, hair wax, medyas o shampoo. Kahit sabihin kong wag na niyang gawin yon dahil kaya ko namang bumili. Pero mapilit siya at sinasali pa rin niya yon sa listahan niya ng bibilihin. Sinabi ni nanay na hayaan ko na lang dahil mahilig lang daw talaga si Bebang na bumili ng gamit para sa mga malalapit sa kanya. Nagpasalamat na lang din ako kay Bebang, siguro iparaan nga talaga niya yon para umamo ako sa kanya. Pero kahit ganun pa man, lagi ko pa ring binabantayan ang sarili ko kapag nasa paligid siya. Mahirap na, hindi pa buo
ang tiwala ko sa kanya. Ang sakit na ng tiyan ko katatawa, Bebang. Tama na nga. Huwag mo na akong patawanin. Naririnig na ako ng kapitbahay. Baka akala nila'y sinasapian na ako ng masamang espiritu. Itawa mo lang yan, Maria. Hayaan mo ang mga makakarinig para mabilis kang matunawan. 2 araw ka ng constipated eh. Eh ikaw naman kasi, puro karne ang pinapalamon mo sa akin. Bukas, gulay naman ang ilibre mong hapunan sa amin. Mas gusto ko yon. Tumigil ka nga. Kalabasa o patatas lang naman ang gulay na kaya mong kainin. Mapagpanggap. O Anthony, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Nag-fishball lang kami ng katrabaho ko, Nay. Baka hindi na rin ako makasabay sa inyo na kumain ng hapunan. Naparami yung sausaw ko ng fishball. Kumain na rin kami ng nanay mo. May kutob na kasi kami na hindi ka ulit sasabay sa amin. Tama nga ang hula namin. Oh, Maria, pwede na tayong manghula sa Quiapo. Pero kung gusto mo pang kumain, andun sa mesa yung ulam. Pork chop at hotdog. Busog pa kasi talaga ako. Kahit nga tubig, di nakasya sa tiyan ko eh. Sige po, mauna na ako sa kwarto. Aayusin ko pa pala yung mga damit ko sa cabinet. Inaayos na namin kanina ni Bebang, pati yung ibang gamit mo na nakakalat. Pumasok po kayo sa kwarto ko? Eh, huwag kang magalit, ha? Wala lang kasi kaming magawa ni Bebang kanina. Lalabas sana kami para mamasyal, pero biglang umulan kaya tinamad na kami. Kaya sinabay na lang namin sa paglilinis yung kwarto mo. Tinahi ko na rin pala yung mga brief mo. Huwag ka sanang magagalit ha. Galit kasi ako sa mga butas at hindi naalagaan na salwal. Bakit naman pati yun pinakailaman? Para tumibay pa yung mga brief mo, anak. Eh nagkukuripot ka pa naman pumili ng bagong brief. Pero personal na gamit ko kasi yun. Sabi naman sa inyo, huwag kayong papasok ng kwarto ko na walang paalam eh. Sa akin ka na lang magalit kasi ako naman tong nagpumilit kay Bebang. Siya pa nga tong nagsabi na huwag na naming pasukin ang kwarto mo. Huwag niyo na po siyang ipagtanggol, Nay. Parehas lang kayong mali rito. O edi sorry na. Huli na yon. Hindi na mauulit. Sana lang talaga. Sorry Anthony ha. Hindi naman masama ang intensyon namin. Ano pa bang magagawa ko? Eh ginalaw niyo na lahat ng brief ko. Ay, sige po. Papasok na ako sa kwarto ko para magpahinga. Anak, samahan mo muna kami rito ni Bebang sa sala. Ang tagal na kasi nung huli kitang nakasama eh. Wala ka namang pasok bukas, di ba? Oo nga Anthony. Nagsasawa na akong kakwentuhan tong nanay mo. Paulit-ulit na lang yung mga sinasabi. Huwag ka nang magpabunot ng uban sa akin bukas ha. Bakla ka talaga. Kailangan lang kitang siraan para pumayag na tong si Anthony na makimbanding sa akin. Sa susunod na lang. Gusto ko na kasi magpahinga. Please anak, minsan lang. Malapit na naman kasi ang birthday ng tatay mo at... Ay... Pero kung kailangan mo nang magpahinga, eh sige, okay lang. Sige na nga po. Ano bang gusto niyong pag-usapan natin? May girlfriend ka na ba? Parang masyado na atang personal kung yan ang gusto niyong pag-usapan. Tama yung tanong ni Bebang. Gusto ko ring malaman kung meron ka na bang nobya para naman maimbitahan namin dito. Paramihin natin ang dumadalaw dito sa bahay para mas lalong sumigla rito. Wala akong girlfriend, Nay. Baka boyfriend ang meron. Biro ba yan? Oo sana. Ang seryoso mo kasi masyado, Anthony. Nasisira ang cute face mo. Halika nga rito at mamasahihin kita. Huwag mo akong hawakan! Anthony! Kadiri kang bakla ka! Wala namang mali Huwag siya. mo akong hawakan sabi eh! Subukan mo lang talaga at makakatikim ka ng di maganda. Natulala si nanay at hindi malaman ang gagawin sa mga narinig nitong sinabi ko kay Bebang. Masyadong mataas ang emosyon ko ng mga oras na yon. Hindi na ako nakapagtimpi lalo na nung hinawakan na niya ang likod ko. Nakaramdam agad ako ng pandidiri at malakas na kabog sa dibdib. Kahit si Bebang ay nagulat din at parang napahiya. Napansin kong namula ang mga pisngi niya at halos hindi na nga makatingin sa akin. Nagmadali akong pumasok sa kwarto pagkatapos ko siyang sigawan at pagbantaan. At bago pa ako mapagsabihan ni nanay, bago pa niya ako makumbinsi na masyado akong malisyoso sa mga pinapakita at pinaparamdam sa akin ni Bebang. Hindi ko lang kasi makwento sa kanya kung bakit ganon kainit ang ulo ko sa mga bakla.
Hindi nalaman ni nanay ang tungkol sa mga nangyari sa akin dati sa kamay ng mga baklang nakilala ko. Ayoko ring sabihin yon sa kanya dahil ayokong kaawaan niya. Ayoko rin sanang mabalikan pa ang madilim na nakaraan na yon. Pero parang inihaharap yung muli sa akin sa katauhan ni Bebang. Hindi ko pa pala naikwento, meron pa akong isang experience sa isang bakla. Professor ko siya nung kolehiyo. Hindi ako makapag-exam noon dahil wala akong permit. Hindi kasi ako nakapagbayad ng tuition dahil na ospital si tatay at nagamit ang sahod nito para sa pagpapagamot niya. Graduating student pa naman ako noon at hindi ako pwedeng ma-delay, lalo't finals na. Nakiusap ako sa professor kong bakla na kung pwedeng mag-promissory note na lamang ako. Nangako ako na babayaran ko ang tuition. Marami na akong naisip na pwede kong ibentang gamit noon para may maipambayad para sa tuition ko. Pero alam kong kailangan ko ng kaunting oras para magawa yon. Kaya lang ay tinanggihan ng professor ko ang promissory letter dahil hindi nga rin talaga yon tinatanggap sa aming university lalo't finals na. Mangiyak-ngiyak ako noon at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa bigla ko na lamang naramdaman na hinawakan ako ng professor ko sa maselang kong parte ng katawan. Hindi ako kaagad nakagalaw. Muli nanumbalik ang mga alaala ng mga baklang nag-take advantage sa akin noon. Mangiyak-ngiyak ako noon. Gusto ko nang tumakbo pero bigla niyang pinangako na kapag pumayag siyang hawakan lang, ang maselang parte ko ay siya na mismo ang magbabayad ng tuition ko para makapag-final exam na ako. Pikit mata akong pumayag at sa loob lang ng ilang minuto, pinagsamantalahan ako ng baklang professor ko. Huwag niyo akong istorbohin. Ayoko makipag-usap sa inyo. Anthony, pagbuksan mo na ako ng pinto. Huli na to. Hindi na kita kukulitin at iiwasan na kita sa mga susunod kung yun ang kailangan mo. Totohanin mo yan. Pangako. Ano pa bang kailangan mo? Mag-usap tayo. Walang sigawan, walang dirihan. Andito ako para makipag-ayos sa'yo. Wala akong gagawing masama sa'yo. Nag-aalangan akong papasukin ka rito sa kwarto. Wala akong tiwala sa'yo. Ayos lang. Dito na lang tayo sa pintuan mo mag-usap. Asan ang nanay? Tulog na. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong ipaalam sa kanya tong magiging pag-uusap natin, sige lang. Basta gusto ko, maplansya na tong gusot natin. Ayokong may samaan tayo ng loob dahil nasa iisang bubong lang tayo. Nagkamali nga ako na pinasilong ka sa bubong namin. Kung gusto mo akong umalis, pwede ko namang gawin. Bukas na bukas din. Kahit gustuhin ko man, ang nanay pa rin ang pipigil. Aminin na natin na masyadong malakas ang kapit mo sa nanay ko. Kaya hindi ka pwedeng umalis dito. Pero paano ang sitwasyon nating dalawa? Kaya mo pa ba akong sikmurain? Huwag ka lang paharang-harang sa daanan ko. Ayokong makita ang mukha mo. Kaya umiwas ka na lang palagi pag naririnig mo na ako. Ang imposible naman ang pinapagawa mo. Maliit lang ang bahay nyo at sa ayaw at sa gusto mo, magkakasalubong tayo. Gumawa ka ng paraan para hindi tayo magkasalubong. At ang nanay mo, sa tingin mo hindi siya makakahalata kung mag-iiwasan tayo? Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin ka ng sapilitan? Ayoko nga sa'yo eh. Parang hindi na ikaw yung batang Anthony na naging paborito ako. Ewan ko lang kung naaalala mo pa, pero nung bata ka pa lang, lagi mo akong hinahanap sa mga magulang mo. Lagi mong inaabangan ang mga lobo na binibili ko sa luneta. Yung mga cake sa birthday mo, hindi mo na ba naaalala? Panunumbat ba yan? Magkano bang ginastos mo sa mga lobot cake? Babayaran ko na lang para hindi mo na magamit para konsensyahin ako. Hindi kita sinusumbatan at mas lalong hindi ko gagamitin ang mga laalang yon para konsensyahin ka. Lahat yon ginawa ko dahil para na kitang anak. Parang anak. Pero yung mga tingin at hawak mo sa akin, parang gusto mo akong pagnasaan. Ganun ba ang turing sa anak? Wala akong ganong intensyon. Yan ba ang tingin mo sa mga ginagawa ko? Pati ako kinikilabutan na ganyan ang iniisip mo sa akin. Hindi ko gagawin yan sa anak ng matalik kong kaibigan. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero may dignidad pa rin ako, Anthony.
Minamanipula mo ako para maniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ako magtitiwala sa'yo kasi bakla ka. Salot ka! Bakit maramdam ko galit na galit ka sa pagiging bakla ko? Hindi lang sa'yo. Galit ako sa lahat ng baklang katulad mo. Mga mapagsamantala. Mga demonyo. Anthony, hindi lahat ng bakla masama. Saan ba nanggagaling yan? Katulad mo rin sila. Pagsasamantalahan ako sa mga panahong mahina ako. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa nila sa'yo? Sino sila? Sabihin mo sa akin at igaganti kita. Sinabi ko nang huwag. Huwag nila akong hawakan. Huwag nila akong akitin. Huwag. Hindi sila nakinig. Alam nila kung kailan ako mahina. Alam nila kung kailan wala akong magawa. Alam nila na ako yung pwedeng targetin kasi kaya kong manahimik. Nakahanap sila ng tiyempo para ituloy yung gusto nilang mangyari. Pero hindi naman dapat yun, di ba? Masama yun, di ba? Pero bakit ginawa pa rin? Bakit tinuloy pa rin? Anong ginawa ko para malasin ako sa kamay ng mga baklang demonyo na yun? Anthony, hindi ko alam na... Nakuha mo na ang sagot na kailangan mo. Alam mo na kung bakit galit ako sa iyo at sa mga katulad mo. Kasi sa paningin ko, pare-parehas lang kayo. Lalapain niyo ako dahil alam niyong mahina ako. Matapos kong sabihin kay Bebang ang lahat ay bigla akong nanghina. Hindi kinayang suportahan ng mga tuhod ko ang bumibigat na emosyon sa dibdib ko. Napaupo na lamang ako at napasandal sa pintuan. Doon ay paimpit akong umiyak at bigla naman akong sinalo ni Bebang. Sa unang pagkakataon ay hindi ko naramdaman na may pagnanasa ang mga hawak niya. Parang pakiramdam ko noon ay safe ako sa mga braso niya. Umiyak ako, umiyak siya. Hinayaan niyang mabasa ang mga braso niya sa mga luha ko. Hindi niya ako pinatahan. Hinayaan niya lamang na maubos ang sakit sa pamamagitan ng pag-iyak. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Parang yun lang ang kailangan ko noon para mawala kahit papaano ang nalalasahan kong pait sa kahapon. Pagkatapos noon ay nanatili kaming nakaupo sa sahig at nakasandal sa pintuan. Kinuwento ko sa kanya ng kusa ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ramdam ko ang galit sa mga mata ni Bebang kahit na hindi siya umiimik sa mga sinusumbong ko. Para akong nakahanap ng kakampi. Kahit sabihin pang kabaro niya ang gumawa sa akin ng masama. Madaling araw na nang matapos ang usapan namin. Doon na nagsimulang mawala ang galit at takot ko kay Bebang. Hindi naman pala siya katulad ng ibang bakla. Bago siya bumalik sa kwarto ay nagtanong siya kung handa ko na raw bang ipaalam kay nanay ang lahat. Umiling ako. Hindi pa ako handa sa magiging reaksyon ni nanay. Alam kong masasaktan siya at hindi pa man siya nakakabangon sa pagkamatay ni tatay. Kaya ayaw ko nang dagdagan pa ng panibagong magpapabigat sa kanyang mga paa. Tumango naman si Bebang at naintindihan niya ako. At pinangako sa akin na hindi niya ipagsasabi ang mga inamin ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na siya at sa unang pagkakataon ay hindi na ako natatakot matulog at managinip ng masama tungkol sa mga bakla. Lalo na kay Bebang. Naging magaan ang pagtulog ko. Kinabukasan pagising ko ay may nakasabit na kwintas ng sampagita sa doorknob ng pinto ko. Napangiti ako. Hindi na ako galit sa mga sampagita ni Bebang. Mabango na yon sa pangamoy ko. Dahil siguro'y bumango na rin ang tingin ni Bebang sa paningin ko. Mula nang naging komportable akong ipakita kay Bebang ang kahinaan ko. Doon na kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Hindi niya ginamit ang kahinaan kong yon para mangsamantala. Yun naman ang kinatuwa ko sa kanya kaya mabilis lang gumaan ang loob ko sa kanya. Natuwa pa ako na hindi na niya kailanman binuksan ang topic tungkol sa past ko. Nirespeto niya ang kagustuhan kong kalimutan ang mga yon.
Parang wala nga siyang nalaman. Hindi siya naiilang sa akin. Pinaramdam niya na mas importante ang ngayon kesa sa nakaraan. Doon mas lalong tumaas ang respeto ko sa kanya. Hindi nga rin niya sinabi kay nanay ang lahat. Alam kong balang araw ay sasabihin ko rin yon sa nanay ko pero iniwasan kong sabihin yon. Sa mga panahong mahina rin siya. Alam kong bilang isang ina ay ikakagalit niya yon at baka hindi pa maging maganda ang gawin niya kapag nalaman niya ang lahat. Mabilis lang lumipas ang mga araw. Nakaisang taon na si Bebang sa bahay namin. Wala siyang palya sa pagbabayad ng upa, siya pa nga itong nagsabi na taasan ko na raw ang renta dahil masyadong mura ang pasa ko sa kanya. Pero hindi ko naman yon pinatos dahil para sa akin. Para na siyang pamilya. Kung kaya ko lang talaga, baka hindi ko na siya pag-upahin pa. Lalo't marami na siyang naitulong sa bahay namin. Sa mga gawaing bahay pa lamang ay sulit na. Hindi rin kasi makapag-ayos si nanay sa bahay dahil humina agad ang mga buto niya. Mabuti na lamang at si Bebang kahit papaano ay batak pa rin sa pagtatrabaho kahit maliit na bagay sa kanya ang paglilinis at pagbubuhat ng mabibigat kahit matanda na ito. Hindi rin pumalya ang pagbili niya ng ulam namin isang beses sa isang araw. Kahit ilang beses ko na siyang pinigilan. Wala pa rin talaga. Sabi niya ay gano'n na raw siya dati pa, maski na sa mga dating inupahan niya. Anthony, nakagawa ka na ba ng kontrata sa renta ko rito? Para saan pa? Forever naman kitang i-renew dito. Hindi na kailangan. Para lang legal ang lahat. Para namang illegal na paupahan tong bahay namin. Gusto ko lang din maramdaman na isa akong strong and independent tenant. Charot! Sobrang nga ang pagiging strong and independent mo eh. Bilib nga ako sa'yo. Lalo na yung mga kwento tukol sa'yo ni nanay nung mga bata pa lang kayo. Alin doon? Yung nangongolekta ako ng kaning baboy para ibenta sa mga may alagang baboy sa lugar namin? O baka nakwento ng nanay mo yung tungkol sa pagbabantay at paglilinis ko sa mga puntod tuwing huling linggo ng Oktubre? Uy, ngayon ko lang nalaman yan ah. Ang galing. Ano bang nakwento sa'yo ng nanay mo tungkol sa akin? Sabi niya sa akin, nangangatulong daw kayo sa tiyuhing mayaman ni tatay noon. Ang pangbayad daw sa inyo ay pudding at juice para may mabaon kayo sa eskwelang magkakapatid. Oo. Paminsan-minsan kapag masaya ang tiyuhin ng tatay mo, inaabutan naman niya kami ng konting barya. At minsan pag Pasko, binibigyan niya ako ng isang salop na bigas. Tapos kasama ka rin daw nag-aani ng palay tuwing Marso? Aba oo naman, bata pa ako noon. Mga 14 o 15 ata ako nung naturuan ako mag-ani ng palay. Habang yung mga kaedaran ko nagsasaya dahil nga wala na silang pasok sa eskwela, ako naman nagpapapawi sa bukid. Sayang din kasi yung bayad na bigas at malagkit sa akin. Nagagamit namin yung malagkit para gumawa ng mga kakanin na binibenta namin sa bayan tuwing pista. O di naman kaya nagagamit namin tuwing mahal na araw. Bumibili kasi ang mga pari sa amin ng mga kakanin para ipakain sa mga kasali sa pabasa. Madiskarte talaga. Magiging madiskarte ka talaga kapag hindi ka nabiyayaan ng magaan na buhay. Hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral no? Hindi naman lahat para sa eskwela. Hindi ko naman sa sinasabing wag nang mag-aral dahil mahalaga pa rin na may natapos ka. Pero may mga katulad ko na hindi para riyan. Naging ayos naman ang buhay ko. Hindi man kasing rangya tulad ng iba ang buhay ko. Pero sapat na at hindi naman ako nagugutom. Tapos tuwing katapusan ng buwan, nakakapag-abot din ako ng tulong sa mga batang ulila na nasa pangangalaga ng mga madre sa probinsya namin. Alam mo, tumaas lalo ang tingin ko sa'yo. Baka konting kwento mo pa sa mga pinagdaanan at mga kabutihan mo lumagpas na sa dulo ng universe sa paghanga ko sa'yo. Kaya nga siguro wag ko na lang ikakwento ang lahat sa'yo para bastusin mo pa rin ako. Uy, hindi na yun mangyayari. Pinagsisisihan ko na nga yung pambabastos ko sa'yo noon kasi maayos ka naman pala talagang tao. Masyado lang ako mapanghusga. Hindi ka naman mapanghusga. Inabuso ka ng mga kauri ko. Kaya kung may lata ka ng galit sa kanila at sa akin mo ibubuhos, maiintindihan ko.
Grabe ka talaga. Very understanding. Konti na lang, mafo-fall na ako sa'yo. Yan pa naman ang hanap ko sa isang karelasyon. Anong sabi mo? Sabi ko, konti na lang, mafo-fall na ako sa'yo. Kaya tipirin mo ang kabutihan mo sa akin kasi naku lang talaga. Bawiin mo yung sinabi mo. Ha? Bakit? Biro lang naman. Kaya totoo, biro. Huwag kang magkakamaling sabihin o isipin man lang yan. Ayos ka lang ba? Wala naman akong intensyong masama sa sinabi ko. Pinuri lang kita. Alam mo mabuti pa, umalis ka muna sa harapan ko. Baka hindi kita matansya at kung ano pang masabi ko sa'yo. Dali, Bebang, sinabi ko nang umalis ka eh. Alis! Nabigla ako sa pagbabago ng mood ni Bebang dahil lang sa simpleng biro ko. Masyado na ba akong naging komportable sa kanya at hindi ko namalayan na nakaka-offend na para sa kanya ang biro ko. Hindi ko naman tototohanin ang naging biro kong yon. Lalaking lalaki ako at sigurado ako doon. Siguro minsan talaga ay hindi ko lang napag-iisipan ng tama ang sinasabi ko. Doon ako madalas napapahamak eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis magalit ni Bebang sa biro ko kilala ko pa naman siya bilang maunawain at maintindihing tao. Hindi ako kaagad umalis noon sa harapan niya kahit pinapaalis na niya ako. Gusto kong ipaliwanag na walang totoo roon sa sinabi ko. Pero pinagtulakan niya ako. Hanggang sa ako na rin mismo ang nahiya sa mga nangyari. Nagmadali akong pumasok sa kwarto at hindi ako noon lumabas hanggat alam kong nasa paligid lang si Bebang. Mula noon ay nagbago na ang turingan namin sa isa't isa. Nagbalik kami sa ilangan pero sa pagkakataong yun ay siya naman ang umiiwas. Gusto ko na siyang kausapin ulit para magkaayos na kami at namimiss ko na kasi yung mga usapan namin at tawanan, lalo na kapag kasama namin si nanay. Nakakamiss din yung namamasyal kaming tatlo ni nanay tuwing wala akong pasok. Madalas nga ay libre ni Bebang ang lahat. Lahat yon ay hindi na namin nagagawa mula nung nagalit siya sa akin dahil sa pagbibiro ko. Hindi ko naman nagawang sabihin yon kay nanay. Pakiramdam ko naman ay nakakahalata na rin si nanay dahil hindi naman kami nag-uusap ni Bebang. Hindi lang umiimik si nanay pero alam kong nakakaramdam siya. Mabuti na lang kahit papaano ay hindi ako inosisa ni nanay tungkol doon kasi hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang naging biro ko na minasama naman ni Bebang. Hinayaan ko na lamang muna. Baka sa mga susunod na araw ay bumalik muli ang maayos na samahan namin ni Bebang. Pero habang hindi pa ay irerespeto ko ang kagustuhan niyang umiwas sa akin. Bebang, sa Lunes daw walang pasok si Anthony. Ano kaya kung lumabas tayong tatlo? Ang tagal na nung huling beses na namasyal tayo eh. Nako, may racket ako sa Lunes. Ah, ganun ba? Sa day off na lang ni Anthony kaya. Alanganin din ako noon. May dadalawin ako eh. Sino? Basta, nakilala ko rin sa isang racket. May iba ako. Masasamahan mo ba ako bukas na kumuha ng sampagita sa San Pedro, Laguna? Mag-aalay kasi ako ng sampagita sa simbahan sa linggo. Mas maganda kung kasama natin si Anthony na pumunta sa Laguna para kumuha ng sampagita, para may kasama tayong magbitbit pa uwi. Saka alam mo naman si Anthony, mahilig sa buko pie. Isabay na rin nating magmeryenda roon bago tayo bumalik. Huwag na nating istorboy ng anak mo. Busy yun sa buhay niya, tsaka para makapagpahinga rin. Lagi pa namang pagod yun sa trabaho. Kaya naman kung tayong dalawa lang ang lalakad, mas magiging mabilis pa. Bebang, may problema ba kayo?